Sa kabila ng kabataan at kagandahan, napilitang maghanap ng trabaho si Bini upang maitaguyod ang kanyang pamilya. Sa desperasyon, tinanggap niya ang alok na maging katulong sa isang malaking ngunit nakakatakot na mansyon. Ang kanyang amo, na kilala lamang bilang Panton, ay bihirang magpakita at laging nagkukubli sa likod ng kanyang pangit na mukha. Ngunit isang gabi, tahimik, nang aksidente niyang nasilip ang tunay na mukha ng kanyang amo. Napaatras si Bini sa gulat at takot. Hindi niya inakala na ang kanyang trabaho ay magdadala sa kanya sa isang lihim na mas malalim pa sa kanyang inaasahan. Ano nga ba ang tinatago ni Panton? At bakit tila lahat ng tauhan sa mansyon ay takot magsalita patungkol sa kanya? Bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Sa isang payak na pagkainan, tahimik na nagsasalo-salo ang pamilya ni Bini. Sa kabila ng hirap ng buhay, nananatili ang ngiti sa kanilang mga labi. Lalo na't si Bini ang palaging nagdadala ng saya sa kanilang tahanan. 26 anyos na siya at bagamat hanggang high school lamang ang kanyang natapos, malaki ang kanyang pangarap para sa mga magulang at sa mga nakababatang kapatid. Iha, may nagtatanong kung gusto mo ba raw magtrabaho sa Maynila. Biglang sambit ng kanilang kapitbahay na si Aling Puring na panauhin nila ng gabing yon. Malaking bahay raw ang paglilingkuran mo. Aba, tsak na may magandang pasahod. Napatingin naman si Bini sa kanyang nanay at tatay at kita ang pag-aalala at pag-asa sa kanilang mga mata. Alam niyang ang alok na ito ang maaaring sagot sa kanilang pangangailangan. Ngunit dama rin niya ang bigat ng desisyong kailangang gawin. Sa kanyang pag-iisip, nagtanong si Bini. Aling Puring, ano po bang gagawin ko doon? Hindi po ba delikado sa Maynila? Ngumiti naman si Aling Puring. Ay iha, sabi nila mga gawaing bahay lamang. Tagalinis, tagaluto, tagaalaga ng mga halaman. Malaki raw ang bahay kaya kailangan nila ng mapagkakatiwalaang katulong. At huwag kang mag-alala, malinis naman ang reputasyon ng pamilya. Pero syempre, nasa iyo pa rin ang desisyon. Napatingin naman si Bini sa kanyang mga magulang. Si Nanay Lita, tahimik ngunit bakas sa mga mata ang kaba. Si Tatay Raul naman marahang nagsalita. Anak, ikaw ang bahala. Kung ano sa tingin mo ay gusto ng puso mo. Pero syempre, kung kami ng nanay mo ang tatanungin, ayaw naman talaga namin lalo pat hindi ka pa naman nakakatungtong na Maynila. Pero kung ano man ang maging desisyon mo, ay susuportahan ka pa rin namin. Huminga ng malalim si Bini. Alam niyang hindi madali ang iwan ng pamilya. Ngunit ito ang pagkakataong matagal niya nang hinihintay upang makatulong sa kanila. Tatanggapin ko po ang trabaho. Buong tapang niyang sagot. Sa kabila ng ngiti ni Aling Puring, may bahagyang kilabot na dumaan sa katawan ni Bini. Waring may kung anong misteryo ang bumabalot sa alok na iyon. Isang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Ano kaya naghihintay sa akin sa malaking mansyon na yon? Tanong niyang muli sa kanyang isip. Nang sumunod na araw, maagang-maaga pa lamang ay handa na si Bini. Ang munting bag na naglalaman ng ilang peraso ng damit, larawan ng kanyang pamilya at ilang alaala ng kanyang pagkabata ay mahigpit niyang yakap habang nakatayo sa tapat ng kanilang bahay. Ang liwanag ng araw ay tila sumalas salamin sa kanyang pangarap. Ngunit dama rin niyang bigat ng pangungulila ng kanyang mararamdaman sa paglayo sa kanyang pamilya. Bini anak, mag-iingat ka ha. Tawagan mo kami kapag makarating ka na. Umiiyak na habili ng Nanay Lita habang mahigpit siyang niyakap. Si Tatay Raul naman, bagamat hindi makapagsalita, ay marahang tinapik ang kanyang balikat bilang suporta. Magpapadala ho agad ako ng pera kapag nakaluwag-luwag na po ako. Pangako ni Bini habang pilit na pinipigil ang luha. Ang kanyang mga kapatid na nasa likod ng kanilang magulang ay tahimik na nagmamasid. Hindi lubos maunawaan ang kahalagahan ng sandaling iyon.
Pagsapit ng alas 7, dumating si Aling Puring kasama ang sasakyan na maghahatid kay Bini sa bus terminal. Halika na iha, huwag ka mag-alala, maayos ang magiging trabaho mo roon. Bati nito na may ngiti sa labi. Habang umaandar ang sasakyan, tanging ang imahe ng kanilang bahay ang naiwan sa kanyang paningin. Sa bawat kilometro ng kanilang tinatahak, lalo niyang nararamdaman ang pananabik at kaba, isang magkahalong damdaming hindi niya mawari. Pagdating sa Maynila, sinalubong siya ng ingay ng lungsod at ang masalimuot na trapiko. Sa terminal, isang lalaki naka-uniforme ay naghihintay sa kanya. Ikaw ba si Bini? Tanong nito. Tumango naman siya. Ako si Mang Tomas, driver ng pamilya Alvarez na pagtatrabahuhan mo. Ako maghahatid sa iyo sa mansyon. Paliwanag nito habang kinuha ang kanyang bag. Habang nasa sasakyan, dumaan sila sa mga malalaking gusali at bahay hanggang sa huminto sila sa harap ng isang napakalaking mansyon na napapalibutan ng matataas na pader at bakal na gate. Bumukas ang pinto at sinalubong siya ng isang babaeng may mataray na tingin at formal na bihis. Ikaw ang bagong katulong? Tanong nito na hindi man lang umingiti. Opo, ma'am. Sagot naman ni Bini na bahagyang yumuko. Ako si Manang Rosana, ang mayordoma dito. Ang mga alituntunin ay simple lamang. Gawin mo ang iyong trabaho ng maayos at huwag kang magtatangkang magtanong kung anong hindi mo kailangang malaman. Madiin itong sabi. Nang tuluyan na siya makapasok sa mansyon, agad niyang naramdaman ang bigat ng lugar. Bagamat maganda at marangya, may misteryong bumabalot dito. Isang misteryo na unti-unti niyang matutuklasan habang siya ay naninirahan doon. Samantala ay pinakita ni Manang Rosana kay Bini ang kwarto nito. Isang maliit na silid na nasa pinakadulo ng silong ng mansyon. Bagamat simple, naayos naman ito at may maliit na bentanang tanaw ang hardin sa likuran. Dito ka titira. Bukas ang alas 5 ng umaga magsimula ka na sa trabaho. Sabi ni Manang Rosana bago ito umalis nang hindi malang naghintay ng sagot. Naiwan na si Bini na nakaupo sa kanyang kama. Habang iniisa-isa naman niya ang laman ng kanyang bag, napatingin siya sa litrato ng kanyang pamilya. Kaya mo to, Bini. Para sa kanila. Bulong niya sa sarili na pinapalakas ang loob. Kinabukasan, maagang bumangon si Bini at tanda na sa unang araw ng kanyang trabaho. Inutusan siya ni Manang Rosana na magdala ng pagkain at gamot sa kwarto ni Sir Panton. Habang naglalakad siya sa mahabang pasilyo bit-bit ang tray, napansin niya ang dilim ng mansyon kahit umaga. Parang laging may anino na bumabalot dito. Nang makarating siya sa pinto ni Sir Panton, kumatok siya na mahina. Sir, dala ko na pong pagkain ninyo. Pumasok ka. Sagot ng malamig na boses mula sa loob. Pagpasok niya, una niyang napansin ang makapal na kortina na nakatakip sa lakat ng bintana. Ang tanging liwanag ay galing sa isang madilim na lamparang nakapatong sa tabi ng kama. Doon niya nakita si Sir Panton, nakahiga sa kama at nakatingin sa kanya ng matalim. Ilagay mo dyan, tumalis ka na. Utos pa nito. Hindi naman malaman ni Bini kung paano siyang tutugon. Sir, gusto niyo po bang tulungan ko kayo para makakain? Sinabi ko nang iwan mo. Mariing sigaw nito. Agad namang inilapag ni Bini ang tray sa mesa, ngunit bago pa siya makalabas narinig niya itong muling magsalita. Walang katulong dito ang nagtatagal. Huwag mong subukang maging espesyal. Tumahimik si Bini. Nilingon si Panton at nakita ang lungkot sa kabila ng suplado nitong anyo. Sa kanyang isipan, naisip niya. Bakit kaya ganito si Sir Panton? Sa kabila ng malamig na trato ni Panton, patuloy na tinutulungan siya ni Bini. Inaayos niya ang kwarto nito, sinisiguradong maayos ang pagkain, at tahimik na inoobserbahan ang kanyang kalagayan. Napansin niyang laging malayo ang tingin nito, parang may iniisip na malalim. Isang araw, habang inaalis niya ang mga baso sa mesa, napansin niyang may iniipit na libro si Panton sa ilalim ng unan. Mahilig po ba kayo magbasa, sir? Tanong niya, sinusubukang basagin ang katahimikan. Hindi mo kailangang malaman. Malamig na sagot nito. Ngunit sa pagkakataong yon, hindi nagpatalo si Bini.
Pasensya na po sir, gusto ko lang pong tulungan kayo. Mas masarap po kapag may iba rin kausap. Napatingin pa si Panton sa kanya. Sa unang pagkakataon, tila nagbagong ekspresyon ang mukha nito. Bagamat panandalian lamang. Kung gusto mo akong tulungan, tumahimik ka na lang. Nito bago muling bumalik sa pagbabasa. Habang lumilipas sa mga araw, unti-unting napansin ni Bini na may mga misteryong bumabalot sa pagkatao ni Panton. Mga tanong na tila bawal sagutin at lihim na pilit niyang inuunawa. Sa kabila ng lahat, hindi niya maiwasang maramdaman ng awa para dito. Si Sir Panton ay may kakaibang anyo na agad nakakapukaw ng pansin. Ang kanyang mukha ay punong-puno ng kulubot. Parang sa isang matandang malayo na sa kanyang tunay na edad. Ang kanyang balat ay maputla. Halos parang papel na hindi nasisinaga ng araw. Sa ilalim ng kanyang malalim na mata ay may maitim na bilog na tila hindi nawala sa kabila ng mahabang panahon. Ang kanyang buhok ay mahaba, magulo at palaging bumabagsak sa kanyang mukha. Tila sinasadya niyang itago ang karamihan sa kanyang anyo. Ang ilang hibla nito ay nangingitim, ngunit may bahid ng kupas na kulay abo. Nagbibigay ng impresyon na parang napabayaan na. Kapag nagsasalita, mahahalata ang kanyang manipis at tuyong labi, habang ang kanyang panga naman ay matalim, halos masyadong angat para sa payat niyang katawan. Meron pa siyang tindig na laging himuko, parang dala ng bigat ng kanyang kondisyon. Ang kanyang mga kamay na madalas nakatago rin ay baluktot ang mga daliri at tila kulang sa lakas. Sa kabila ng kanyang kakulangan sa pisikal na anyo, may kakaibang presensya si Sir Panton. Isang aura ng kalungkutan at galit na nagiging sanhi ng pag-iwas ng karamihan sa kanya. Ngunit para kay Bini, sa likod ng kanyang pangit na anyo ay may malalim na misteryong naghihintay na mabunyag. Kinabukasan, habang nag-aayos si Bini ng kwarto ni Sir Panton, napansin niyang ang kapal ng alikabok sa mga bintanang natatakpan ng mabibigat na kortina. Kailangan na siguro linisin to, bulong niya sa sarili. Maingit niyang hinawi ang isang kortina upang magpasok ng liwanag. Anong ginagawa mo? Biglang sigaw ni Sir Panton at ang boses nito ay umalingaw-ngaw sa buong kwarto. Napalingon si Bini at halos mabitawan ng kortina sa gulat. Pasensya na po sir, hindi ko po alam. Nanginginig yung tugon habang pilit na binabalik ang kortina sa dating pwesto. Agad na bumangon si Panton, kahit halatang hirap siya. Ang kanyang mukha ay mas lalong nakakatakot dahil sa galit, at ang mga mata niya ay punong-puno ng paninita. Huwag mong gagawin ulit yan. Gusto mo ba ako mamatay? Galit na sigaw nito. Sir, hindi ko po alam. Akala ko po kailangan lang linisin. Sagot ni Bini na halos maiyak na sa hiya at kaba. Hindi ako pwedeng maarawan. Mariing sabi ni Panton habang bumalik ito sa kanyang kama. Hawak ang noo na parang nagpipigil ng sakit. May sakit ako na bawal akong masinaga ng araw. At kapag natamaan ako ng araw, masisira ang balat ko at baka ikamatay ko pa. Napayuko naman si Bini at labis na napahiya. Pasensya na po sir, hindi ko po sinasadya. Hindi ko po alam. Tahimik naman si Panton ng ilang sandali bago siya muli nagsalita. Ngunit ngayon ay mas mababa na ang tono. Basta tandaan mo, Bini, hindi ko kailangan ng awa mo. Ang kailangan ko ay sundin mo ang utos ko. Tumango naman si Bini. Opo sir, hindi na po mauulit. Habang bumalik si Bini sa kanyang gawain, dama niya ang bigat ng galit ni Panton. Ngunit mas natanim sa kanyang isipan ang tungkol sa sakit nito. Kawawa naman si Sir Panton. Kahit liwanag ng araw, hindi niya ma-enjoy. Sa kabila ng mataray nitong ugali, unti-unti niyang nararamdaman ang pag-unawa at simpatsya para sa kanyang amo. Isa itong tao na hindi lamang nakukulong sa kanyang kwarto, kundi pati na rin sa sakit at galit na bumabalot sa kanyang pagkatao. Sa kabilang banda, nang dumaan ang hapon, sa kalagitnaan ng kanyang paghahanda ng pagkain, napatigil si Bini nang marinig ang isang malakas na sigaw mula sa itaas. Napatikip siya ng kamay sa bibig sa gulat, kasabay ng pagbagsak ng isang kutsara sa sahig. Anong nangyayari sa taas?
Tanong ni Manang Rosana na nasa malapit at nakakunot ang noo. Hindi na naghintay ng sagot si Bini at iniwan niya na ang ginagawa at mabilis na umakyat patungo sa silid ni Sir Panton. Pagdating niya sa pinto, natanaw niya ang isang katulong na kasamahan niya, si Maring, umiiyak habang nakaupo sa sahig. Hawak ang basket ng labada. "Sinasabi ko na sa inyong lahat, walang pwedeng pumasok dito kundi si Bini." Galit na sigaw ni Panton at ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi lamang sa galit, kundi sa halatang stress. Akala ko lang po. Kailangan ang kunin ang mga damit ninyo." Nauutal pang sagot ni Maring habang pinupunasan ng luha. Pumasok na rin si Bini at nangibabaw ang kaba sa kanyang dibdib. "Sir, patawarin niyo po ako kung may nakapasok po dito. Ako pong may kasalanan. Hindi ko nasabi kay Maring na ako lang pong pwedeng kumuha ng labada ninyo." Huminto naman si Panton at tumingin kay Bini. Ang kanyang mga mata ay puno pa rin ng galit, ngunit may bahagyang paghina sa kanyang boses. "Alam mo naman kung bakit ayoko may ibang pumapasok dito, Bini. Hindi ko kailangan ng ibang tao sa kwarto ko." Opo, sir. Pasensya na po ulit. Hindi na po mauulit." Mahinahong sagot ni Bini habang marahang hinila si Maring patayo. "Maring, ako nang bahala. Bumaba ka na't magpahinga muna." Nag-alangan din si Maring ngunit sumunod na rin. Nang makalabas ito ay muling humarap si Bini kay Panton. "Sir, pasensya na ho talaga. Alam kong mahirap para sa inyo pero hindi naman po talaga ibig ni Maring na makialam." "Hindi mo sila naiintindihan." Malamig na sagot ni Panton at ang kanyang boses ay muling bumaba ngunit puno ng lungkot. "Ayoko ng kahit sino dito. Ayoko ng mga tingin nila." Nang marinig iyon, napagtanto ni Bini na ang galit ni Panton ay hindi lamang dahil sa simpleng pagsuway, kundi sa mas malalim na dahilan, takot at pagkamuhi sa sarili. Tumahimik si Bini sandali bago siya nagsalita. "Sir, hindi po lahat ng tao ay hahatulan kayo dahil lang sa nakikita nila. May mga tao rin pong handang umunawa." Hindi sumagot si Panton. Tumalikod ito at naupo muli sa kanyang kama at ibinalik ang atensyon sa librong hawak. Bagamat hindi na siya sinagot, naramdaman ni Bini na kahit papaano, nasagi niya ang isang bahagi ng pagkatao ni Panton na bihirang makita ng iba. Sa kabila ng kanyang supladong ugali, nanatili siyang determinadong ipakita kay Panton na hindi lahat ng tao ay takot o huhusgahan siya. Kinagabihan habang tahimik na nakahiga si Bini sa kanyang maliit na kwarto, hindi niya maiwasang balikan sa isip ang nangyari kanina. Malinaw sa kanya na may malalim na dahilan ang galit ni Sir Panton. Hindi lang ito basta pagiging suplado. May sugat ito na hindi nakikita. Isang sugat na tila higit pa sa pisikal na anyo nito. Kinabukasan, sa pagdadala niya ng agahan kay Sir Panton, tahimik lamang siya. Hindi niya alam kung paanong sisimulan ng usapan. Matapos ang mangyari kahapon, ngunit tila hindi iyan problema sa kanyang amo. Naabala naman sa pagbabasa ng isang makapal na libro. "Sir, dala ko na pong pagkain ninyo." Mahina niyang sabi habang inilalapag ang tray sa mesa. "Bini," biglang tawag ni Panton na ikinagulat niya. "Bakit andito ka pa rin? Are you here for sympathy?" Napatingin si Bini at hindi inaasahan ng tanong. "Sir, bakit hindi ka pa sumusuko? Lahat ng katulong ko dito takot sa akin. Kung hindi sila natatakot, tinatabangan sila sa trabaho dahil ayaw nilang makita ang itsura ko araw-araw. Ngunit ikaw nandito ka pa rin." Ngumiti naman si Bini kahit halatang nag-iingat. Sir, hindi naman po kasi ako nandito para husgahan kayo. Trabaho ko po na tulungan kayo. At gusto ko pong gawin niya ng maayos." Tumahimik si Panton sandali bago nagsalita. "Kung may mas matinong oportunidad, aalis ka rin dito. Kagaya nila. Huwag mo sabihin hindi." "Hindi po ako sigurado sa mangyayari sa hinaharap, sir." Tugon naman ni Bini ng may katapatan. "Pero sa ngayon, na nandito po ako, hindi po yun dahil sa pera, kundi dahil may mga bagay na kailangan pong intindihin bago bitawan.
Napayuko naman si Panton at napatingin sa kanyang mga kamay. Hindi na ito nagsalita pa, kaya tahimik namang lumabas si Bini. Ngunit sa kanyang paglabas, isang tanong ang patuloy na bumabagabag sa kanya. Ano kayang tunay na pinagdadaanan ni Sir Panton? Isang linggo nang lumipas habang nananatili si Bini sa mansyon. Unti-unting nakikita niya ang ugali at estado ni Sir Panton. Madalas ito nagkukulong sa kwarto at bihirang magsalita. Ngunit minsan, nahuli niya itong nakatingin sa bintana at tila gustong masilayan ng liwanag na hindi nito maabot. Minsan, habang nililinis niya ang kwarto nito, napansin niyang nakapatong sa mesa ang isang lumang larawan. 2 batang lalaki ang naroon. Isang masayang bata na tila si Sir Panton noong bata pa. Kasama naman ang isa pang bata na mas matanda ng kaunti. Pareho silang nakangiti, nasa ilalim ng maliwanag na araw. Sir, kayo po ba ito? Tahimik na tanong ni Bini at hindi sigurado kung tama ang ginawa niyang pagsilip. Bakit mo yung tinitingnan? Mabilis na sagot naman ni Panton, ngunit hindi na ito nagpakita ng galit kagaya ng dati. Pasensya na po sir, napansin ko lang po, ang saya niyo dito. Huminga ng malalim si Panton. Dati, oo, pero hindi na ngayon. Ang larawang yan ay isang alaala kung sino ako noon. Isang taong hindi ko na kayang maging muli. Bakit naman po? Ano po bang nangyari? Tanong ni Bini na puno naman ng malasakit. Hindi mo kailangang malaman. Malamig na sagot nito. Ngunit sa pagkakataong yon, ramdam ni Bini ang bigat sa kanyang tinig. Ang araw, ang mundo sa labas, hindi na para sa akin. Tumahimik na lamang si Bini, nag-alangan kung dapat pa ba siyang magsalita. Sa halip ay pinasya niyang ipakita na kahit hindi niya lubos na uunawaan ang sakit ni Panton, nandyan siya upang magbigay ng suporta. Kahit sa pinakamaliit na paraan. Nang sumunod na araw, habang nagmemeryenda si Bini kasamang ilang katulong, hindi niya maiwasang mapansin ang pag-iwas ng mga ito sa usapan tuwing napag-uusapan si Sir Panton. Sa wakas nagtanong siya, puno ng pagkabahala at pag-usisa. Mga ate, ano bang sakit meron si Sir Panton? Bakit siya lagi nasa kwarto at bawal masinaga ng araw? Tanong niya. Habang marahang hinihigop ang kanyang tsaa, nagkatinginan naman ang mga katulong. Si Manang Rosana ang pinakamatagal nang naglilingkod sa mansyon. Siya ang unang nagsalita. Iha, wala kaming masyadong alam tungkol sa sakit ng amo natin, na si Sir Panton. Basta, ang sabi ni Ma'am Mercy, ang tita niya, delikado raw kapag nasinagan siya ng araw. Kaya ang utos, walang bintana ang dapat buksan. Pati po ba kayo hindi alam kung ano ang sakit niya? Usisa pa ni Bini, halatang hindi pa kontento sa sagot nito. Wala talaga Bini. Sagot naman ni Maring, ang katulong na pinagalitan ni Sir Panton noong isang araw. Basta't ang sabi, iwasan siya hanggat maaari. Takot kami sa kanya kasi ang tapang niya. Kahit parang hindi naman siya lumalakas o lumalabas ng kwarto. Pero hindi pa kayo nagtataka? Parang kakaiba naman yata yung sakit niya. Ani pa ni Bini at pilit na inuunawa ang sitwasyon. Sino lang ba nakakaalam ng totoo? Si Madam Mercy lang. Sagot naman ni Manang Rosana. Siya na ang tumayong parang ina ni Sir Panton mula nung mawala ang mga magulang niya. Siya rin ang nagtakda ng mga patakaran dito sa mansyon, lalo nang tungkol sa liwanag. Kung ano man ang sakit ng amo natin, mukhang ayaw niyang ipaalam sa kahit kanino. Baka para protektahan siya? Protektahan? Pero bakit parang ang lungkot at galit siya palagi? Bulong pa ni Bini, parang sinasabi nito sa sarili. Sino ba naman ang hindi magiging ganyan? Sabat pa ni Maring. Kulong siya sa kwarto.
Walang nakakausap kundi ikaw. At sa totoo lang, kahit tayo, minsan natatakot sa kanya. Iba ang presensya niya, parang may bigat na hindi natin maipaliwanag. Napaisip si Bini. Ang misteryo ni Sir Panton ay parang lumalalim pa habang tumatagal siya sa mansyon. Hindi niya maunawaan kung bakit. Ngunit may kung anong pumipilit sa kanya na alamin ang totoo. Hindi lamang tungkol sa sakit nito kundi tungkol din sa dahilan ng lungkot at galit na bumabalot sa kanya. Si Madam Mercy, ang panganay na kapatid ng ama ni Sir Panton, ang tumayong tagapag-alaga niya mula nang pumanaw ang kanyang mga magulang dahil sa isang aksidente. Siya ang nagmana at namahala ng lahat ng ari-arian at kumpanya ng pamilya. Kasabay ng pagiging tagapagbantay ng pamangkin. Ngayon kasalukuyan si Madam Mercy sa ibang bansa para sa isang business trip. Dahilan kung bakit si Panton ay niiwan sa mansyon sa pangangalaga ng mga katulong. Dahil sa kanyang pagiging abala sa negosyo, madalang siya makauwi. At tila mas piniling manatiling lihim ang mga detalye tungkol sa kondisyon ni Panton. Ito ang dahilan kung bakit ang utos niya na walang sino man ang dapat na makialam sa silid ng pamangkin ay mahigpit na ipinatutupad. Sa kabila nito, nararamdaman ni Bini na kung may sino mang makakapagpaliwanag ng lahat ng misteryo sa paligid ni Sir Panton, walang iba kundi si Madam Mercy. Ngunit sa ngayon, kailangan niyang maghintay sa pagbabalik nito. Habang patuloy niyang tinutulungan si Panton sa abot ng kanyang makakaya. Habang abala si Bini sa pagliligpit ng ilang gamit sa kwarto ni Sir Panton, napansin niyang tahimik ito nakatingin sa kanya mula sa kama. Dahan-dahang tumingala si Panton at nagsalita. Ang boses ay may kalakip na pagnanais at hindi maipaliwanag na lungkot. Bini, sabi ni Panton, gusto ko sanang pumunta ka sa piano room. Pero alam mong nasa babayan. Nakita ni Bini ang kakaibang tingin ni Panton. Tila nag-aalangan ngunit sabik na makita ang piano room na matagal nang hindi nadidikitan. Alam niya ang bawat galaw ni Panton ay may kasamang hirap at takot. Ngunit bilang tagapag-alaga hindi siya maaaring mag-atubili. Sir, kung gusto niyo po talagang pumunta sa piano room, hayaan niyo po ako maghanda. Sagot ni Bini na may respeto. Aayusin ko lang po ang lahat ng bintana sa ibaba para hindi po kayo masikatan ng araw. Bago pa makapagsalita si Panton, agad na tinawag ni Bini ang ibang mga katulong upang maghanda. Maring, Manang Rosa, isarado niyo po lahat ng bintana sa ibaba, pati mga kortina. Huwag niyo po sana kalimutan, hindi pwedeng makita si Sir Panton ng liwanag. Nagmamadaling tumalima naman ang mga katulong at ilang sandali pa, lahat ng bintana sa ibaba ay naisara na ng maayos. Habang si Bini ay pag-aalaga at mabilis na paghakbang na tinulungan naman si Sir Panton na bumangon at maglakad papunta sa piano room. Habang tinutulungan niya maglakad, naramdaman ni Bini ang bigat ng presensya ni Panton. Hindi lamang dahil sa sakit nito, kundi dahil sa kawalan ng kalayaan na dulot ng mga patakaran ng mansyon. Sa bawat hakbang na ginagawa nila patungo sa piano room, parang nararamdaman ni Bini na may isang bahagi ng nakaraan ni Sir Panton na dahan-dahang lumulutang sa hangin. Isang bahagi na naghihintay na muling mabuksan. Habang patuloy sila naglalakad, pababa naman ang hagdan. Si Bini ay tahimik na nagmamasid kay Sir Panton. Kahit nahihirapan, ay patuloy na nagpupumilit na makalapit sa piano room. Ang bawat hakbang ay may kasamang alinlangan at takot. Ngunit, hindi nito pinapakita sa kanyang muka. Si Bini naman ay sinisiguradong hindi masinaga ng araw si Sir, kaya't pinipilit niya magmadali nang hindi minamadali ang kanyang amo. Nang makalapit sila sa pinto ng piano room, huminto si Panton at tumingin sa loob ng silid. Sa kabila ng madilim na paligid at ang kortinang matindi ang pagkasara, ang aura ng silid ay tila iba. Ang mga pader nito ay tila punong-puno ng alaala. At ang piano sa gitna ay nakatambad na parang isang misteryo na hindi pa natutuklasan. Sa tuwing tinitingnan ko yung piano na yan, Bini, simula ni Panton, naaalala ko ang mga araw ng kabataan ko.
Ang mga panahon na magkasama pa kami ng aking mga magulang. Nagpunta siya sa harap ng piano, ngunit hindi siya tumugtog. Noon, ang musika ang nagbibigay ng liwanag sa bahay. Pero ngayon, ang liwanag na yon ay parang nawala na. Tahimik na nakatayo si Bini sa likuran niya. Naiintindihan niya ang kalungkutan sa mga salitang yon. Sir, sana po makita niyo pong muli ang saya sa musika. Maaari po bang tumugtog kayo ulit? Mahinahong tanong ni Bini at hindi alam kung makikinig ba siya o tatangihan ng mungkahi. Si Sir Panto naman ay huminga ng malalim at tumingin sa piano na nakatago sa dilim. Hindi ko pa kayang tumugtog ng piano, Bini. Lahat ng tunog na naririnig ko ngayon ay puno ng sakit at mga alaala na hindi ko kayang itago. Ang musika noon ay simbolo ng mga pangarap. Ngunit ngayon, hindi ko na makita yung mga pangarap na yon. Hindi naman agad nakasagot si Bini. Ramdam niya ang bawat bigat ng salita ni Panton. Ngunit alam niyang may kailangang magbago para muling mapawi ang lungkot na bumabalot dito. Sir, sinubukan ni Bini. Hindi naman po siguro lahat ng alaala ay masakit. Baka may iilan po na makapagbibigay sa inyo ng lakas. Siguro po ay kailangan na ng oras para tanggapin ang mga nangyari. Tumingin naman si Panton kay Bini na may kalungkutan sa kanyang mga mata. Ngunit may bahagyang pagnanais ding magbukas. Bini, hindi ko na alam kung paano pa magbabalik sa normal. Hindi ko alam kung paano makakabangon mula sa mga sugat na iniwan ng nakaraan. Tahimik na naghintay si Bini. Pinapairal ang pasensya at malasakit. Sir, hindi po kayo nag-iisa. Sagot niya at ang tinig ay puno ng taimtim na malasakit. Nandito po ako at nandito ang mga kasama nating katulong. Hindi po kami aalis. Kasama niyo po kami sa bawat hakbang hanggat kailangan niyo po kami. Nagsimula rin maglakad si Panton patungo sa piano. Kinuha niya ang isang peraso ng malambot na tela at pinunasan ng alikabok mula sa ibabaw ng piano. Hindi ko pa kayang tugtugin ulit, sabi niya. Pero siguro, mas magaan kung paminsan-minsan ay titingnan ko lang. Ngumiti naman si Bini habang nakatayo sa kanyang likuran. Hindi pa man sila nag-uumpisang magtugtog, ramdam niya na ang simpleng hakbang ni Panton ay isang simula. Simula ng pagbabalik sa mga alaala ng musika. At sana, ang paghilom ng mga sugat. Makalipas ang ilang araw, unti-unting napansin ni Bini ang mga pagbabago sa ugali ni Sir Panton. Minsan sa mga maliliit na galak at pakikisama, nakikita niyang hindi na kasing masungit ng dati ang kanyang amo. Hindi na siya tulad ng dating suplado at malupit sa mga katulong. Bagkus may mga pagkakataong ngumiti siya. Isang ngiti na hindi puno ng galit o kalungkutan, kundi tila may bahid ng pasasalamat at pag-unawa. Sa mga simpleng pag-uusap nila ni Bini, nagiging mas bukas si Panton. Hindi tulad dati na palaging tahimik o tila iniiwasan ng pakikisalamuha. Ngayon ay nakikipagkwentuhan siya ng kaunti. Hindi pa rin siya sobrang palakaibigan, ngunit ang bawat ngiti at maikling pag-uusap ay nagpapakita ng mas malalim na pagbabago. Isang hapon, habang nag-aalaga si Bini ng mga halaman sa hardin, nakarinig siya ng mga yapak sa likod ng mansyon. Nang lumingon siya, nakita niya si Sir Panton na dahan-dahang papalapit. Hawak naman ang isang libro sa kamay. Nagulat si Bini dahil hindi siya sanay na makitang si Sir ay lumabas ng kwarto nang walang tulong. Sir, bakit po kayo lumabas? Bawal po sa inyo Tanong ni Bini na may halong tuwa at gulat. Ngumiti naman si Panton. Isang ngiti na hindi kasing lamig ng dati. Oo, Bini, wala namang sikat ng araw ngayon at mababa na ito kaya ayos lang yan. Tama po kayo, sir. Sagot naman ni Bini at ang puso niya ay puno ng saya dahil sa pagbabago kay Panton. Masaya po ako makita kayong ganito. Masaya po ako na lumalabas kayo at nagsisimula na rin mag-enjoy ng mas maraming bagay. Ito lang muna, Bini.
Hindi ko alam kung kaya ko pa bang magbago ng mabilis. Pero kahit papaano natututo akong tanggapin ang mga bagay, sabi ni Panton. At nagpatuloy sa pagpapakita ng mga maliliit na ngiti. Hindi na bago kay Bini ang pagsubok ni Sir Panton. Ngunit ang makita nagsisimula na itong magbukas at tanggapin ang mga pagbabago sa kanyang buhay ay isang malaking hakbang. Pakiramdam ni Bini, hindi na lang siya basta katulong. Naging bahagi siya ng isang pagbabago na malalim ang epekto sa kanyang amo. Sa mga sumunod na araw, tuluyan na nakita ni Bini ang unti-unting pagbabalik ng ngiti at sigla sa buhay ni Sir Panton. Hindi man ito ganap at may mga pagkakataong malungkot pa rin ito, ngunit ang mga maliliit na hakbang na iyon ay nagsimula ng magbukas sa mga pinto ng bagong pag-asa para kay Sir Panton at sa kanyang buhay. Isang araw, napansin ni Sir Panton na hindi pa rin pumapasok si Bini sa kanyang kwarto. Karaniwan, tuwing umaga, si Bini ang unang nag-aasikaso sa kanya. Nag-aalaga, naghahanda ng mga pagkain, at nagsisiguro na hindi siya makakalimutan sa mga pangangailangan. Ngunit ngayong araw tila may kakaiba. Habang tahimik na nakaupo sa kanyang kama, tinanong ni Sir Panton na isa sa mga katulong na dumaan sa kanyang kwarto. Manang, bakit parang hindi ko pa nakikita si Bini? Nasaan siya? Tanong ni Panton at may halong pag-aalala sa tinig. Nag-aalangan naman si Manang Rosa, ngunit hindi na rin niya tinago. Sir, si Bini po may trangkaso. Kahapon pa po siya hindi makapasok sa trabaho dahil sobrang hina raw po ng katawan niya. Pinilit po niya magtrabaho pero hindi po siya makagalaw ng maayos. Kaya po siya nagpahinga na muna sa kanyang kwarto. Nagulat naman si Sir Panton sa narinig. Hindi niya alam na may sakit si Bini at hindi siya makapaniwala na hindi niya ito natulungan ng mabilis. Nang mga nakaraang linggo, nakita niyang unti-unting lumalakas ang kanilang samahan. At kahit siya ay nagpapakita ng mas malambot na pakikitungo, hindi pa rin niya naisip na may mga bagay na nangyari sa paligid na hindi niya alam. Matapos mag-isip sandali, nagdesisyon si Sir Panton na bisitahin si Bini. Salamat, Manang, sabi ni Panton. Sabay agad na naglakad papunta sa kwarto ni Bini. Pagdating sa pintuan ng kwarto ni Bini, kumatok siya ng mahinahon. Bini, tawag niya at may bahid ng alalahanin sa kanyang tinig. Pwede ba kita makausap? Dahan-dahang binuksan ni Bini ang pinto. Nakita niyang si Sir Panton na nakatayo sa may pintuan. Nakasuot ng isang simpleng pangitaas. Ngunit ang mga mata nito ay may kabuntot na alala. Sir, mahina niyang bate. Ano pong ginagawa niyo rito? Nag-aalala ako. Sagot ni Panton at ang boses ay malumbot na may kasamang pagnanais na mag-alaga. Bakit hindi mo sinabi agad na may sakit ka? Hindi ko alam na ganito palang nararamdaman mo. Medyo nahiya naman si Bini, ngunit nakaramdam ng saya sa malasakit na ipinakita ni Panton. Pasensya na po sir, hindi ko po gustong maging pabigat. Alam ko naman po na marami kayong iniisip kaya pinili ko pong magpahinga na lang ng walang abala. Pumasok si Panton sa kwarto ni Bini at umupo sa tabi ng kama nito. Bini, sabi niya. Hindi ko alam kung paano mag-alaga ng iba. Pero natuto ako mag-alala. Hindi kita iniisip bilang isang katulong lang. Tinuturing kita na bilang isang kaibigan. Napangiti naman si Bini sa mga sinabi ni Panton. Maraming salamat po, sir. Huwag po kayo mag-alala. Trangkaso lamang po ito. Mas malakas pa po ako sa kalabaw. Sa mga sandaling yon, tila ba isang bagong koneksyon ang nabuo sa pagitan nilang dalawa. Si Sir Panton na dating malupit at matigas, ngayon ay pinapakita ang kanyang kahinaan at pagpapakita ng malasakit. Sa isang katulong na naging higit pa sa isang tagapag-alaga, isang taong nagbigay liwanag sa madilim niyang mundo. Kung kailangan mo ng kahit anong tulong, nandito lang ako, sabi pa ni Sir Panton habang tinitingnan ang mga mata ni Bini. Magsabi ka lang. Sa mga simpleng salitang yon, nagpatuloy ang kanilang pagbabago.
At sa kabila ng sakit ni Bini, unti-unting pinapalakas ang samahan nilang dalawa. Sa mga sumunod na araw habang nagpapagaling si Bini mula sa trangkaso, nagsimulang magpakita pa ng higit pang malasakit si Sir Panton. Hindi na siya ang dating sir na malupit at malamig. Naging mas sensitibo siya sa kalagayan ni Bini. Minsan makikita ni Bini si Panton na nakatayo sa labas ng kanyang kwarto. Nag-aalalang nakatambay lamang habang nagmamasid. Nagdala ito ng bagong init sa puso ni Bini. Hindi lamang bilang isang katulong kundi bilang isang tao na may malasakit at hindi inaasahang pagkakaibigan. Isang araw, habang si Bini ay nagpapahinga, dumaan si Sir Panton at nagdala ng mainit na sabaw. Iyan ang sabaw na madalas kong ipaluto kay Manang kapag may sakit. Baka makatulong sa'yo. Sabi pa ni Panton habang inabot ang mangkok na nasa food tray kay Bini. Nagulat naman si Bini sa maalalahaning kilos na iyon. Hindi niya inaasahan na maghuhulog pa siya ng ganito sa kanyang pangangailangan. Maraming salamat po, sir. Mahina niyang sagot at tumanggap ng mangkok at nagpasalamat ng taimtim. Actually, ngayon ko lang nagawa to. Wika ni Panton na may halong kaba sa kanyang tinig. Wala pa akong gaanong karanasan sa pag-aalaga ng iba. Pero nais ko sanang malaman kung paanong maging mabuti sa mga tao sa paligid ko. Napangiti naman si Bini. Hindi ito parehong Sir Panton na una niyang nakilala. Si Sir na laging may maskara at hindi kaya magpatawad. Ang bawat araw ay nagiging hakbang patungo sa mas malalim na relasyon. Hindi lang bilang amo at katulong kundi bilang mga tao na natuto mula sa isa't isa. Sir, hindi po ninyo kailangang mag-alala. Alam ko na po ang mga pagbabago ay hindi madali. Pero nakakatuwa pong makita kayong mas bukas ngayon. Hindi po kayo nag-iisa. Lahat kami nandito. Nandyan para sa inyo. Hindi na nagsalita si Panton sa simula. Ngunit ang mata nito ay kumikislap na para bang may mas malalim na ibig iparating. Maraming salamat, Bini. Huwag mong kalimutan na hindi lang ikaw ang matututo sa akin. Gusto ko rin matutunan kung paano maging mabuting tao. Sa mga sumunod na linggo, naging mas malapit na sila kay Sir Panton. Hindi na siyang masungit at matapang na amo. Siya na ngayon ay may malasakit na at nagpapakita ng higit na pagpapahalaga sa mga tao sa paligid niya. Bagamat may mga panahon pa rin mahirap para kay Panton na magbukas ng kanyang puso, patuloy na pinapalakas ni Bini ang loob niya sa pamamagitan ng simpleng paggalinga at pag-unawa. Ang mga araw ni Bini na nag-aalaga kay Sir Panton ay hindi na lang tungkol sa mga responsibilidad. Naging mga araw ng pagtutulungan, ng pagpapalakas isa't isa at higit sa lahat ay tunay na pagkakaibigan. Isang pagkakaibigan na nagsimula sa mga simpleng hakbang at salitang puno ng malasakit. Isang araw, nang medyo gumaling na si Bini mula sa trangkaso, naisipan niya mag-bake ng cookies para kay Sir Panton bilang pasasalamat sa mahabang panahon ng pag-aalaga at malasakit na ipinakita nito sa kanya. Puno ng saya si Bini habang naghahanda ng mga ingredients. Iniisip na isang maliit na bagay lamang ito, pero tiyak na makakapagpapasaya kay Sir Panton. Lalo na't alam niyang hindi pa siya sanay sa mga pagpapakita ng kabutihang loob mula sa iba. Habang bitbit ang tray ng mga cookies, naglakad si Bini patungo sa kwarto ni Panton. Nais niyang bigyan ng sorpresa ang kanyang amo, kaya't tahimik siyang naglakad papunta sa pinto. Ngunit nang mabuksan niya ang pinto, bigla siyang natigilan. Nakita niyang nakatalikod si Sir Panton, walang saplot at tila may iniiwasang bagay sa kanyang mukha. Nakatingin siya sa salamin at may hawak na isang maliit na kagamitan na parang may kinukutkot o tinitingnan sa kanyang muka. Laking gulat ni Bini at halos hindi niya alam kung anong gagawin. Nagulat naman si Panton nang marinig ang kaluskos ang pinto at napalingon. "Bini!" Sigaw ni Panton at agad na kumilos upang magbihis. Hindi siya makatingin ng direkta kay Bini. "Pasensya na, hindi ko inaasahan na darating ka. Sir, sorry po." Nahihiyang sagot naman ni Bini. At nagmadaling ibaba ang tray ng cookies at lumabas na ng kwarto. Humingi ng paumanhin sa hindi inaasahang eksena. "Hindi ko po alam, sir. I'm sorry, sir.
Nagmadali naman si Panton at nagsuot ng damit at ilang sandali pa ay lumabas na ng kwarto upang sundan si Bini. Wait, Bini. Sabi niya at may halong pagkabigla at hindi komportableng pakiramdam. Huwag mong isipin na may masama akong ginawa. Hindi ko inaasahan na, na makita mo ko ng ganito. Habang si Bini naman, bagamat nahihiya, ay ngumiti ng kaunti. Wala po kayong dapat ipag-sorry, sir. Sagot niya naman. Kasalanan ko rin po kasi nagpadalos-dalos po ako ng pasok. Alam mo, Bini, sabi ni Panton habang tumitingin sa mga cookies na dala ni Bini. Hindi ko inaasahan na magbibigay ka pa ng mga cookies. Laking pasasalamat ko sa'yo sa lahat ng iyong ginagawa para sa akin. Huwag mong isipin na may hindi maganda. Ang totoo na iilang lang ako dahil hindi ko alam kung paano ipapaliwanag ang nangyari. Oops! May break muna! Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Shoutout nga pala sa ating mga tagapakinig na sina Priscilla Suelto at Fee Espinosa ng Davao City. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli. Okay lang po, sir. Sagot naman ni Bini at nagsimula na magpakita ng mas magaan ng ngiti. Magkaibigan naman tayo, hindi ba? Iisipin ko na lang po na wala ko nakita. Muling ngumiti pa si Panton at sa pagkakataong yon, naramdaman na ni Bini ang isang mas matatag na ugnayan sa kanilang dalawa. Hindi na lang ito basta amo at katulong. Isang malalim na pagpapahalaga at pagkakaibigan ang nagsimulang mabuo sa pagitan nila. Nagpatuloy sila sa pag-uusap habang nag-enjoy ng cookies na binake ni Bini. Sa kabila ng mga hindi inaasahang kaganapan, nagpatuloy ang kanilang samahan at nagsilbing paalala na sa kabila ng kanilang mga pagkakaiba, lahat ay may pagkakataon na magbago at magtulungan. Habang lumilipas sa mga araw, napansin ni Bini na mas pagaan na ang loob ni Sir Panton. Hindi na siya katulad ng dati na malamig at masungit at nagsimulang magbukas sa mga bagay-bagay tungkol sa sarili. Isang hapon habang nagsasalo sila ng isang tasa ng kape sa veranda ng bahay, hindi inaasahan ni Bini na makakarinig siya ng isang kwento mula kay Sir Panton na matagal na nitong itinatago. May gusto nga pala akong ikwento sa'yo, Bini. Simula ni Panton at ang boses nito ay may pagkaalangan. Tingin ko kasi nagiging mas magaan ang pakiramdam ko sa'yo. Parang may tiwala na ako magsabi ng mga bagay na hindi ko pa masabi kanino man. Napalunok naman si Bini at hindi alam kung anong klaseng kwento ang susunod. Ano po yun, sir? Tanong niya ng mahinahon, habang nakatingin kay Panton at naghihintay na magsimula. Nag-atubili pa si Panton saglit, ngunit saka siya huminga ng malalim. Nung bata pa ako, hindi ako katulad ng iniisip ng mga tao ngayon. Lagi akong tinutukso, bully, pangit. Hindi kasing ganda ng ibang tao. Lagi akong sinasaktan ng mga kaklase ko. At masakit yun. Hindi ko pa nun alam kung anong mali sa akin. May ilang saglit na katahimikan bago nagpatuloy si Panton. Hanggang sa isang araw, nahulog ako sa kasalanan ng pagiging bully din. Dahil na rin sa sakit na nararamdaman ko, pinili ko rin namang bully ng iba. Pinagmumukha ko silang kawawa para maramdaman kong ako naman ang may kontrol. Si Bini, bagamat hindi inaasahan ng mga salitang yon, ay nakinig ng tahimik. Hindi siya agad nagsalita, kundi ipinagpatuloy ang pagtingin kay Panton na gayon ay mas malungkot ang mga mata. Ang masakit pa, dagdag ni Panton. Ang totoo, hindi ako tunay na anak ng aking ama. Bunga lang ako ng isang pagkakamali ng mama ko. Nagtaksil siya sa asawa niya. At ako naging bunga ng maling desisyon nila. Inako ako ng ama ko. Pero ni minsan hindi ko naramdaman ang tunay na pagmamahal mula sa kanila. Laging naroon ang sakit ng hindi pagkakatugma sa pamilya. Habang si Bini na nakikinig at nadarama ang bigat ng kanyang kwento,
Hindi nakapagpigil. Sir, hindi ko alam. Ang mga salita ni Bini ay puno ng awa at simpatiya. Ang hirap po pala ng mga pinagdaanan ninyo. Hindi po ba mabigat iyon? Tumango naman si Panton, ngunit may pag-aalalang hindi masabi. Oo, Bini. Sobrang bigat. Kaya naman nung nagbinata ako, nawalan ako ng direksyon. Puno ng galit at tinagpis. Kaya't nasaktan ko ang ibang tao. Yung sinasabi ko sa'yo na masaya kami noon sa pamilya, mga kasinungalingan yun. Hindi kami masaya. Hindi ko naranasan yung magkasama at masaya kami bilang pamilya. Hindi na makapaniwala si Bini sa narinig. So, sa mahabang panahon, dala-dala niyo po ang bigat na naranasan niyo wala sa nakaraan ninyo? Tanong niya at hindi makapaniwala sa bigat ng pinagdaanan ni Panton. Oo, sagot ni Panton at ang mga mata nito ay puno ng hinagpis. Pero kahit ganon, I learned to deal with it in my own way. That's why I became distant to everyone. I didn't know how to trust. I didn't know how to be vulnerable. Suminghap si Bini. Iniisip ang hirap ng pinagdaanan ng kanyang amo. Pero sir, sabi ni Bini, hindi ibig sabihin na hindi na kayo pwedeng maging masaya. Hindi pa naman huli ang lahat. Oo, sabi naman ni Panton na tinignan si Bini. Siguro nga, kaya ako natutong magbukas ng puso ko. Hindi ko na kaya magtago pa. May mga taong katulad mo na nagtuturo sa akin kung paano magtiwala ulit. Kaya salamat, Bini. Dahil dito naramdaman ni Bini na malaki na ang pagbabago sa kanilang relasyon. Hindi na siya ang simpleng katulong na nag-aalaga lamang. Ngayon, siya na ang naging kaibigan ni Sir Panton. Isang kaibigang handang makinig at pagbigay ng suporta sa kabila ng mga pasakit ng nakaraan. At sa huli, parehong natututo si Bini at si Panton na ang mga sugat ng nakaraan ay hindi permanente. May mga pagkakataon pa rin maghihilom ang mga ito sa pamamagitan ng pag-unawa, malasakit at tunay na pagkakaibigan. Habang nakikinig si Bini sa kwento ni Panton, bigla siyang nakaramdam ng malalim na awa sa kanyang amo. Hindi niya akalain na ang masungit at matapang na si Sir Panton na nakikita niya ngayon ay may ganoong klaseng nakaraan. Habang dinitingnan niya ang mukha ni Panton na ngayon puno ng kalungkutan, ang panghihinayang. Naisip ni Bini kung gaanong kabigat ang pasanin na dala nito. Sir, hindi ko po akalain. Ang tanging na sabi ni Bini at ang boses nito ay malumanay at puno ng awa. Ang hirap pala ng lahat ng pinagdaanan ninyo. Tumahimik saglit si Panton at parang nag-aalangan pa rin magpatuloy sa pagsasalita. Hindi ko naman gusto maging ganito, sabi niya. Ang tono ng boses ay may pagkadurog. Hindi ko rin alam kung paano ko magagampanan ng pagiging tao. Marami akong pagkukulang. Kung sana naging iba ang lahat. Kung sana hindi ko naranasan ang lahat ng yan, baka ibang tao ako ngayon. Puno naman ng sinseridad ng mga mata ni Bini habang pinagmamasdan si Panton. Wala pong mali sa pagiging masaktan, sir. Lahat tayo may pinagdadaanan. At ang mahalaga, hindi pa huli ang lahat para magbago. Bigla namang naramdaman ni Bini ang init ng puso at awa kay Panton. Napagtanto niyang sa kabila ng pagiging malupit ng ibang amo, may mga sugat din itong hindi nakikita ng karamihan. Ang bawat galit at pag-iwas sa iba ay dulot ng mga hindi malilimutang karanasan na nag-iwan ng baka sa kanyang puso. Sa mga sandaling yon, naiisip ni Bini na hindi lang siya ang may pasakit sa buhay. Si Panton, kahit nasa likod ng kanyang mga mata na puno ng pride, ay may mga sugat na hindi nakikita ng iba. Sir, ang mahalaga po ay natuto kayo at hindi po kayo nag-iisa. Kami po nandyan lang. Habang sinasabi ni Bini iyon, nadama niyang mula sa kanyang puso ang mga salitang iyon. Gusto niyang iparating kay Panton na hindi siya nag-iisa sa laban ng buhay. At may mga tao na tulad niya, handang makinig at magbigay ng suporta. Minsan pang dumapo ang mga mata ni Panton kay Bini.
Nakaramdam siya ng isang pagnanais na magbago. "Salamat, Bini," sabi ni Panton ng mahinahon. Ang mga mata nito ay naglalaman ng isang uri ng pagpapahalaga na dati ay hindi niya kayang ipakita. "Hindi ko akalain na may makikinig sa kwento ko. Ang sakit kasi at ayoko maging pabigat pa sa iba. Pero siguro nga, tamang pagkakataon na para magbukas." Tulad ng nararamdaman ni Bini, isang malalim na koneksyon ang nabuo sa pagitan nila. Hindi na lang ito isang relasyon ng amo at katulong, kundi isang tunay na pagkakaibigan na nasimulan sa pag-unawa at patanggap sa mga sugat ng nakaraan. Habang binabaybay nila ang mga araw ng magaan at tahimik na samahan, natutunan nilang magpatawad. Hindi lamang sa iba, kundi pati na rin sa kanilang sarili. "Salamat din po, sir," ang sagot naman ni Bini. Ang mga mata nito ay puno ng malasakit. "Ang mahalaga po ay natuto tayo magpatawad at maghilom. Hindi po natin kailangang mag-isa." At sa mga sandaling yon, ang mga sugat ni Panton at Bini ay nagsimulang maghilom. Hindi lamang dahil sa mga salita, kundi dahil sa mga tunay na ugnayang nabuo sa pamamagitan ng pagkakaroon ng malasakit at pag-unawa sa isa't isa. Makalipas ang ilang araw, nagbabalik si Madam Mercy mula sa kanyang business trip at ang buong mansyon ay agad na naging abala. Lahat ng katulong ay naging abala. Mula sa mga tagapaglinis hanggang sa mga tagapagluto ay naghahanda para sa kanyang pagdating. Alam ng lahat na si Madam Mercy ay may matinding disiplina at mahigpit ang mga patakaran ng bahay. Lalo na't matapang ito, kaya't lahat ng katulong ay nagmamadali upang matiyak na walang pagkakamali at wala silang pagkukulang. Si Bini, bagamat abala sa mga gawain, ay nagkaroon ng isang sandaling pagkakataon upang magpahinga at makipagkwentuhan kay Sir Panton sa hardin. Hindi naman nila namalaya na habang namamasyal sila, nagmamadaling tinanong ng mga katulong si Madam Mercy tungkol sa ilang mga bagay. Ngunit hindi pa sila nakatapos nang dumating ang pinakahihintay na balita. Wala si Sir Panton sa kanyang silid. Dahil dito, kinabahan si Madam Mercy. Pumasok siya sa bawat kwarto, naghahanap kay Panton, at wala na siyang nakitang ibang katulong na makakapagbigay ng sagot. Ang kanyang mukha ay unti-unting naging seryoso at nagkaroon ng pagkabahala. Sa kabila ng lahat ng paghahanap, hindi pa rin siya makatagpo ng kahit anong bakas ni Sir Panton. Pumunta siya sa hardin upang tanungin ang mga katulong, at doon siya nagulat nang makita ang dalawa, si Panton at Bini, na magkasama at masayang namamasyal. Nakita ni Madam Mercy ang masayang ekspresyon ni Panton, at sa unang pagkakataon nakita niyang tila may iniwasang oras ang kanyang pamangkin. "Nandyan ka lang pala, Panton. And who told you na pwede kang lumabas ng iyong silid?" Mabilis na sinabi ni Madam Mercy, at ang boses nito ay napuno ng galit. "Ano itong nakikita ko? Isang Panton na dapat ay nagtatago at nagsisilbing bihag ng sarili niyang kwarto ay walang ibang ginawa kundi maglakwat siya kasamang katulong na to?" Napahinto naman si Bini at si Panton, parehong nagulat sa galit na narinig. Si Panton ay nag-ayos ng tindig, ngunit hindi maiwasang mag-alala sa posibilidad ng galit ni Madam Mercy. "Tita Mercy, hindi po." Hindi na pinatapos pa ni Madam Mercy ang paliwanag ni Panton at tinuligsa siya kaagad. "Wala kang galang sa mga patakaran ko. Kailan ka pa sumuway sa mga utos ko, ha? Gusto mo bang magpakamatay? May sakit ka, Panton, at alam mong bawal na bawal kang lumabas ng iyong silid." Tumigil siya at tiningnan si Bini ng matalim. "At ikaw, anong ginagawa mo dito? Alam mo bang lugar mo? Ang lakas naman ng loob mo." Uminit ang ulo ni Bini, ngunit pinili niyang magpakumbaba at hindi magpadala sa galit. Pasensya na po, Madam Mercy," sagot niya ng mahinahon. "Hindi po namin alam na may problema po palang paglabas si Sir Panton. Gusto lang po namin na maging magaan ang kanyang pakiramdam. Dahil hindi mas malakas po siya at maayos ang pakiramdam kapag nakakalangha po ng sariwang hangin kesa napako po siya sa apat na sulok ng kanyang madilim na kwarto." Si Panton naman ay nakaramdam ng kahihiyan, nagsalita upang apaliwanag ang sarili.
Tita, wala pong masama. Hindi naman po kami lumabag sa mga patakaran. Gusto ko lang po na maglakad-lakad at makalanghap ng hangin. Wala po akong ginugugol ng oras na hindi nararapat. Huwag po kayo mag-alala para sa akin. Ngunit hindi pa rin nakontento si Madam Mercy. Hindi ko nga kayang intindihin ang mga desisyon mo, Panton. Kung ayaw mong masaktan, dapat ay sumusunod ka sa mga patakaran. Kung ayaw mo na maging pahirap, dapat ay matuto kang magtimpi at magtiis. Sa kabila ng kanyang pagkapahiya, napansin ni Bini ang pagbabago ng ekspresyon ni Panton. Hindi tulad ng dati na natatakot at sumusunod na lang, ngayon ay tumayo ito ng matatag. Tinanggap ang galit ni Mercy at tinangkang ipaliwanag ang dahilan ng kanyang ginagawa. Tita, naiintindihan ko naman po ang pag-aalala ninyo. But look, wala naman po nangyaring masama sa akin. I'm all good now. Naramdaman ni Bini na may isang uri ng lakas na sumiklab kay Panton. Bagamat matapang si Madam Mercy, nagsimula niyang maramdaman ang pagkakataon ng pag-unawa ay dumating. Ang hindi pagkakasunduan ay bahagi ng proseso ng pagbabago at bagamat mahirap, ang mga pagsubok na ito ay makakatulong kay Panton upang matutong ipaglaban ang sarili at ang mga karapat-dapat niyang makamtan. Sa tindi ng galit ni Madam Mercy, hindi na siya nagdalawang isip. Tumayo siya ng matulis sa mga mata ay naglalagablab sa galit at binigkas ang mga salitang tila nagpwersa kay Bini na lumisan. Bini! Sigaw ni Madam Mercy at ang boses ay matalim at puno ng galit. Wala kang karapatang magtagal dito. Makakaalis ka na at huwag ka nang muling babalik pa. Ipinagbabawal ko ng presensya mo rito. Ang mga salitang yon ay sumugod kay Bini na parang mga palaso. Hindi niya alam kung anong klaseng sakit ang naramdaman niya ng mga sandaling yon. Parang hinawi ang lahat ng magagandang alaala na nabuo sa loob ng mansyon. Sa kabila ng lahat na magkasamang sandali nila ni Panton, ito ang naging resulta. Ang pagkawala ng lahat sa isang iglap. Habang si Panton naman ay hindi makagalaw, ang mga mata nito ay puno ng kalungkutan at pag-aalala. Gusto niya magsalita. Gusto niyang ipaglaban si Bini, ngunit alam niyang wala siyang kapangyarihan sa ilalim ng mahigpit na paghahari ni Madam Mercy. Ay itinali siya sa mga patakaran ng kanyang tita. At sa bawat sigaw nito, nawawala ang lakas niyang ipagtanggol ang sarili at ang mga taong nagbibigay sa kanya ng pag-asa. Panton. Tinig ni Bini at ang kanyang boses ay may pagkabasag, ngunit pilit na tinatago ang sakit. Pasensya na po. Hindi ko po alam na gano'n ang mangyayari. Naglakad siya palayo. Ang mga mata ay binabagta sa mga luha, ngunit pinipilit niyang hindi ito ipakita kay Panton. Ipinagpaliban niya ang lahat ng hindi nasabi, ang lahat ng hindi napagtanto. Habang tinatahak niya ang madilim na daan patungo sa labas ng mansyon, ang mga alaala nila ni Panton ay patuloy na gumugulo sa kanyang isipan. Ang mga kwentuhan, ang mga tawanan, ang mga simpleng sandali ng pagkakaibigan. Lahat ng iyon ay tila nauurong. Natatabunan ng galit at pagkamataas ang kanyang tita. Sa kabilang bantay, si Panton mula sa likod ng pinto ng kwarto ay nakatayo na lamang at ang kanyang puso ay masakit. Bini, tanging bulong niya lang niya sa hangin, ngunit wala nang nagbabalik. Ang lahat ng mangyayari sa kanya ay tila isang pagkatalo na hindi niya kayang baguhin. Si Madam Mercy sa kabilang dako ay hindi na nagbigay ng pansin kay Bini habang ito ay lumalabas ng bahay. Maging aral na lang sa'yo to. Wika niya ng malamig. Minsan, ang mga desisyon na hindi pwedeng baliktarin. Mabilis na umalis si Bini at ang mga luha ay patuloy na dumadaloy sa kanyang mga mata. Habang ang mga alaala ng kanyang pagsubok at pag-asa ay tumatangis sa kanyang puso. Matapos ang insidente kay Bini, nagmadaling dumiretso si Madam Mercy sa kanyang opisina. Ang galit ay bumabalot sa kanyang buong katawan at hindi niya na kayang itago pa ang kanyang galit at kasiyahan. Pagpasok sa loob ng silid, agad niyang kinuha ang isang bote ng wine mula sa kanyang mesa. Ibinuhos ito sa isang baso at ang mga kamay niya nanginginig dahil sa matinding emosyon. Hinawakan niya ang baso at pinanood ang pula nitong likido habang iniisip ang mga naganap.
Wala namang sakit si Panton. Ang kanyang mga bibig ay nagbulong ng malupit na katotohanan sa hangin. Parang siya lang nag-iisa sa kanyang mga plano. Tamang-tama. Wala siyang mga ideya sa mga laro ko. Muling iniangat ni Madam Mercy ang baso ng wine at tinikman ito. Ang bawat lagok ay tila nagdudulot ng kasiyahan sa kanyang loob. Ginulo ko siya. Niloko ko siya. At ngayon, ang lahat ng ito ay nasa akin na. Wala nang makakaagaw sa akin. Lahat ng yaman, ang negosyo, lahat ay magiging akin. Habang iniinom ang wine, mas lalong sumidhi ang kasiyahan na nararamdaman ni Madam Mercy. Ang ideya na hawak niya ang lahat ng mahalaga sa pamilya ni Panton ay nagbigay sa kanya ng pakiramdam ng kapangyarihan. Alam niyang hindi kayang labanan ni Panton ang mga hakbang na ginawa niya. Pinaniwala niya ang lahat ng doktor at mga eksperto na may malubhang sakit ang pamangkin, na hindi ito pwedeng masinaga ng araw. Ang mga plano niya ay nakatago sa ilalim ng isang malupit na kasinungalingan. Napagtagumpayan ko na. Patuloy pa na bulong ni Madam Mercy sa hangin at ang mga mata ay nagliliyab sa kasiyahan. Hindi ko kailangang mag-alala pa. Si Panton ay magiging bihag ko. At siya ang magiging sunod-sunuran sa aking mga desisyon. Natawa siya ng bahagya sa kanyang naisip. Wala siyang kalayaan. At hindi niya alam na ako ang may hawak ng lahat ng ito. Para ba ang bawat salita ay nagpapalakas sa kanyang pakiramdam ng tagumpay? Samantala ang mga luha ni Bini, ang mga sakripisyo ni Panton at ang lahat ng natamo nila sa ilalim ng isang malaking kasinungalingan ay hindi niya nainisip. Sa mga sandaling yon, ang tanging iniisip na lamang ni Madam Mercy ay ang kontrol, ang paghawak sa buong mansyon, negosyo at lahat ng yaman ng pamilya. Ang kalayaan ni Panton ay tinanggal at para kay Madam Mercy, iyon ang pinakamahalaga. Wala na siyang kalaban at siya ang may hawak ng lahat. Kinabukasan, muling pumasok si Madam Mercy sa kwarto ni Panton. Matapos ang nangyaring insidente, pakiramdam niya ay napakabigat ng mga sandaling yon. Ngunit kailangan niyang panatilihing maayos ang lahat. Lalo na ang kanyang kontrol. Hindi siya pwedeng magpakita ng kahinaan at kailangan niyang mapanatili ang kaniyang posisyon. Nang pumasok siya sa kwarto, nakita niya nakahiga si Panton sa kama. Ang katawan ay parang tinatangay ng matinding hina at ang mata ay tila walang buhay. Walang sinabi si Panton. Wala rin pinapakitang reaksyon sa kanyang presensya. Tila may pagkasakit at galit sa kanyang mga mata. Ngunit hindi ito nagsalita. Dahil sa ginawa ni Madam Mercy, nagkaroon ng hindi maipaliwanag na pader sa pagitan nila. Kahit na siya na ang tita ni Panton, hindi na nito siya tinitingnan ng may malasakit. Ang mga mata ni Panton ay malungkot at puno ng hindi pagkakaintindihan. Ngunit si Madam Mercy ay hindi alintana ang lahat ng ito. Dahan-dahan siyang lumapit sa kama. May daladalang maliit na bote ng gamot na ipinapainom kay Panton. Sa kanyang mukha, nakatago ang isang ngiti ng pagpapanggap. Para bang siya pang may malasakit sa kalusugan ng kanyang pamangkin. Kahit nasa kabila ng lahat ng kasinungalingang pinagtataguan nila. Panton? Tawag na Madam Mercy na ang boses ay malumanay, ngunit puno naman ng pagpapanggap. Narito na mga gamot mo. Kailangan mong uminom nito para lalo kang gumaling. Gusto ko na makita kang bumangon at maging malakas muli. Ngunit si Panton ay walang reaksyon. Nakatingin lamang siya sa kisame. Parang hindi siya interesado sa lahat na nangyayari. Alam niyang may mali. At ramdam niyang ang kamot na iyon ay hindi para sa kanyang kalusugan. Lalo lang siya nangihina tuwing iniinom niya ito. Bawat pilit niyang uminom ay nagiging isang bigat na pasanin na parang may hindi magandang nangyayari sa katawan niya. Habang pinipilit ni Madam Mercy na ipainom ang gamot, hindi na kayang itago pa ni Panton ang nararamdaman. Ang pakiramdam ng panghihina at pagkawala ng lakas ay kumilos na parang pagkatalo sa kanyang katawan. Ang gamot na ipinapainom sa kanya ay hindi tumutugon sa kanyang kalusugan. Ito ay tila may masamang layunin. At ang lahat ng ito ay nagsimula nang dumating si Madam Mercy sa kanyang buhay. Anong ginagawa mo sa akin?
Tanong ni Panton at ang kanyang tinig ay may kabuntot na sakit at galit. Bakit parang lalo ako nangihina sa tuwing iniinom ko to? Ano ba talagang totoo? Bakit mo ako ginaganito? Ang tanong na iyon ay nagpatama kay Madam Mercy. Sa isang sandali, nawalan siya ng lakas sa kanyang sarili. At ang ngiti sa kanyang mukha ay nawala. Ngunit hindi siya nagpakita ng pagkatalo. Pinilit niyang maging matatag at hindi magpahalata. Huwag mong gawing komplikado ang lahat, Panton. Sagot ni Madam Mercy at ang kanyang tono ay malamig at walang pakialam. Ginagawa ko to para sa iyong ikabubuti. Para bumangon ka. Para magpatuloy ka. Ngunit hindi naniwala si Panton. Ang mga mata niya ay puno ng hinagpis at ang sakit na nararamdaman na hindi lamang pisikal, kundi pati na rin ang puso. Alam niyang may masamang bagay na nangyari sa likod ng mga ngiti at salitang yon. Ang lahat ng ito ay isang malaking laro para kay Madam Mercy at siya ang biktima. Samantala si Panton naman sa kabila ng lahat ng to ay muli nagsimulang magtangka na lumaban sa kanyang kalooban. Ang kanyang katawan ay nangihina, ngunit ang diwa niya ay nagsimulang magbukas. Habang ipinagpapatuloy ni Madam Mercy ang pagpapainom ng gamot, hindi iniiwasan ni Panton na itanong ang matagal nang gumugulo sa kanyang isipan. Ang mga salita ay nagmula sa puso niyang puno ng tanong at pag-aalinlangan. Isang tanong na hindi na kayang itago pa. Tita, simula nang lumabas ako at nakalanghap ng sariwang hangin. Mas nakaramdam ako ng lakas. Wika ni Panton at ang tinig ay malalim at seryoso. Nawala yung takot ko. Wala namang nangyari sa akin. Ang totoo, may sakit ba talaga ako? Tumitig naman si Madam Mercy sa kanya, ngunit hindi siya sumagot kagad. Sa kabila ng tanong na iyon, nagpatuloy siya sa pagpapainom kay Panton. Binaliwala ang mga salitang iyon. Wala siyang plano na sagutin ito. Walang sasabihin na magpapakita ng anumang pagsisisi o pagsagot sa mga tanong ni Panton. Sa halip, nagkunwari siyang hindi narinig ang mga salitang yon. Iiling-iling lang ang naging tugon ni Madam Mercy. Hindi siya tumingin kay Panton at hindi pinansin ang malalim na tanong ng kanyang pamangkin. Ang mga mata ni Madam Mercy ay tila nag-iwas at sa kanyang isip ay paulit-ulit ang mga salitang, "Hindi mo dapat malaman ang totoo." Panton. Simula niya at ang tinig ay malumanay ngunit puno ng kabiguan. Huwag mong gawing komplikado ang lahat. Hindi mo kailangang alamin ang mga bagay na yan. Ang mga doktor na nagsabi at ang mga payo ko para sa iyo ay para sa iyong ikabubuti. Uminom ka na lang ng gamot. Wala nang sagot si Panton. Ngunit sa mga salitang yon, lalong lumalim ang kanyang pagdududa. Ang tanong na, may sakit ba talaga ako? Ay patuloy na umuukit sa kanyang isipan at naramdaman niyang unti-unti niyang nawawala ang tiwala kay Madam Mercy. Lalong naging malinaw sa kanya ang mga ipinapagawa sa kanya ng kanyang tita at may malalim pa na layunin. Hindi para sa kanyang kalusugan, kundi para sa kapakinabangan ng iba. Habang nananatili si Madam Mercy sa tabi ng kama, ang katahimikan ng kwarto ay nagsisilbing saksi sa isang lihim na nagtatago at sa isang pamangkin na unti-unti nagbabalik loob sa katotohanan. Kinabukasan, hindi na kayang magpigil pa ni Panton. Ang mga tanong at alalahanin na bumabalot sa kanyang isipan ay hindi na makayanang itago pa. Nagdesisyon siyang kumilos ng palihim. Humingi ng tulong sa isang kaibigan ng kanyang ama, isang doktor na matagal nang kilala ng kanilang pamilya. Hindi siya makapagtiwala kay Madam Mercy at ramdam niyang mali. May mali sa lahat na nangyayari. Mabilis na dumating ang doktor sa mansyon na pinili na lang na mag-usap ng tahimik at hindi magpakita sa mga katulong. Nasa isang liblib na kwarto sila nagtagpo at ang doktor ay agad na nag-umpisa ng pagsusuri kay Panton. Hindi na nagdalawang isip pa si Panton na ipahayag ang lahat ng kanyang nararamdaman. Pati na rin ang hinala na matagal niya nang itinatago. Doc, gusto ko hong malaman kung totoo ba talagang sinasabi sa akin ng mga doktor na may malubhang sakit daw ako. Sinabi nila na hindi ako pwedeng lumabas at kailangan ko raw ng mga gamot na ito.
Ngunit nag-aalala ako. Wala naman akong nararamdamang masama sa sarili ko. Malungkot pang wika ni Panthon. Mabilis naman na nagsimula ang doktor ng masusing pagsusuri. Itinutok ng doktor ang kanyang atensyon kay Panthon. Sinuri ang mga resulta ng mga tests na ginawa sa kanya noon. At minabuti din kumonsulta sa iba pang mga eksperto. Matapos ang ilang sandali, nagsalita siya ng may katiyakan. Panthon, mukhang okay naman ang lahat at wala ka namang malubhang sakit. Sabi ng boses ng doktor at puno ito ng kababaan at malasakit. Ang mga tests mo ay lumabas naman na normal at ang mga gamot na iniinom mo ay wala namang basihan. Ang lahat ng sinasabi sa iyo ng tita mo, wala itong katotohanan. Nagulat si Panthon sa kanyang narinig. Ang mga salitang yon ay parang nagbigay liwanag sa lahat ng mga tanong na matagal nang naglalaro sa kanyang isipan. Ibig sabihin, nagsimula siya magsalita at ang boses ay may kalabuan sa halong kaligayahan at pagkabigla. Wala akong sakit? Hindi pala ako kailangang magtago sa ilalim ng dilim at hindi magpakita sa araw? Opo, sagot naman ng doktor. Wala kang sakit at wala kang dahilan upang matakot. Ang mga gamot na binibigay sa iyo hindi makikinabang sa iyong kalusugan. Hindi mo kailangan ng mga yon. Ang mga salitang iyon ay nagpatibay ng loob ni Panthon. Ang mga tanong na matagal niya nang ipinagpapaliban, ngayon ay nagkakaroon na ng kasagutan. Ang mga bagay na ipinagkait sa kanya ni Madam Mercy, ang kalayaan, ang liwanag, at ang karapatan niyang malaman ng totoo ay unti-unting nabubuksan. Sa mga sandaling iyon, natutunan niyang hindi siya nag-iisa at ang buhay ay maaaring magbago sa pamamagitan ng tamang desisyon. Salamat, Doc. Ang wika ni Panthon at ang tinig nito ay puno ng pasasalamat at kumpiyansa. Malaking tulong ho ito sa akin. Hindi ko na kailangan pa magtago. Nang matapos ang pag-uusap nila, nagpasya si Panthon na magpatuloy na sa pagharap sa katotohanan. Ang mga hakbang na kinakailangan upang muling kontrolin ang kanyang buhay at kalayaan ay magsisimula na. Kinabukasan, nagdesisyon na si Panthon na tapusin ang lahat ng takot at pag-aalinlangan. Matapos malaman ang buong katotohanan mula sa doktor, nagbago ang kanyang pananaw. Hindi na siya magtatago pa sa likuran ng mga kasinungalingan at pekeng sakit. Tumayo siya mula sa kama at nagsimulang mag-ayos ng sarili. Naramdaman niyang kagustuhan na ibalik ang kanyang lakas at dignidad. Isang hakbang na magsisilbing simula ng kanyang bagong buhay. Habang siya ay nag-aayos, marahang inalis pa rin ni Panthon ang prosthetics na inilagay niya sa mukha niya para papangitin ito. Dahil nais niyang subukin kung may magnanais pa ba na lumapit sa kanya kung gano'n ang itsura niya. At si Beanie ang nagpatunay noon. Lahat ng iyon ay isang ilusyon na pinilit niyang tanggapin. Ngunit ngayon, natutunan niyang tanggapin ang sarili niya, ang orihinal na anyo niya, at ang paminsan-minsan niyang pagkatalo. Gwapo naman talaga siya at talagang habulin ng mga babae. Pinili niya magsuot ng isang tuxedo, isang formal na kasuotan na magsasalamin ng kanyang bagong pagtingin sa buhay. Ang kanyang aura ay puno ngayon ng kumpiyansa at nagsimula na magbago. Tinutok ang mga mata sa kanyang sarili sa salamin at nagbigay siya ng matamis na ngiti sa kanyang refleksyon. Handa na ako makabalik, ang sabi pa ni Panthon sa kanyang sarili. Puno ng determinasyon, naglakad si Panthon patungo sa kumpanya ng kanilang pamilya, Alvarez Corp, ang dating kumpanya na nasa kamay na ngayon ni Madam Mercy. Puno ng kaba at excitement. Ngunit alam niyang ito na ang tamang panahon para ibalik ang kontrol sa kanyang buhay at negosyo. Ang mga hakbang na ginagawa niya ay magdadala sa kanya sa isang bagong kabanata ng kanyang buhay. Pagdating niya sa opisina ng Alvarez Corp, lahat ng mga mata ay nakatutok sa kanya. Nagulat ang mga empleyado na makita si Panthon na pumasok sa lobby ng kanilang headquarters. Ang lahat ng ito ay nagbigay ng senyales na hindi lang siya basta-bastang babalik. Ang orihinal na CEO ng kumpanya ay muling nagbalik at may daladalang bagong lakas at tiwala sa sarili. Nang makarating siya sa opisina ni Madam Mercy, hindi siya natakot. Hindi na siya ang bata na tinakot at itinago sa dilim. Ngayon,
Nakasuot siya ng tuxedo at may tiwala sa sarili. Ang mga galit na tingin ni Madam Mercy at ang pag-aalala sa kanyang puso ay hindi na nakakabahala. Panahon na para harapin niya ng may taas noo. Nagulat pa si Madam Mercy na makita si Panthon. Ang pakiramdam niya ay tila binangungot siya at hindi makapaniwala sa kanyang mga mata. Lumingon siya sa mga kasamahan. Ngunit nagtakda na si Panthon ng bagong direksyon para sa kanyang buhay. Panthon? Ikaw? Paano? Tanong ni Madam Mercy na may pagkabigla at takot sa boses. Ngunit si Panthon na may mga matang puno ng kumpiyansa ay sumagot na lang. Wala akong sakit. Kaya walang dahilan para magtago ako sa dilim. Wala na akong kinakatakutan. At ngayon, taas na ako na babalik at muling binabawi ang aking kumpanya. Nagkaroon ng matinding katahimikan sa buong kwarto habang ang mga staff at mga empleyado ay nagmasid at hindi naman makapaniwala sa nakita. Ang nakatagong CEO, ang taong pinagtakpan at pinagkaitan ay muling bumangon at kinuha ang kanyang lugar sa harap ng lahat. Ngayon, hindi lamang si Panthon na maghahari sa kumpanya, siya rin ay muling nagtagumpay laban sa mga kasinungalingan at pagtataksil na tumukod sa kanya. Sa kabilang banda, si Madam Mercy naman na nakabawi na sa pagkagulat ay mabilis na nagpumilit na kontrolin ang sitwasyon. Lumapit siya kay Panthon ngunit may bahid ng tensyon sa kanyang boses. Panthon, hindi mo naiintindihan. Ang lahat ng ginagawa ko ay para sa iyong proteksyon. Ang kumpanya, ito ang responsibilidad na hindi mo pa kayang ako inoon. Madiin niyang sabi habang pilit na ikinakampay ang mga kamay na tila sinusubukan pang kumbinsihin si Panthon. Ngunit nanatili itong matatag. Ang kanyang muka ay walang bahid ng takot o pag-aalinlangan. Proteksyon? Hindi mo ako pinoprotektahan, Tita Mercy. Kinuha mo ang lahat. Ang tiwala ko. Ang kumpanyang to. At ang karapatan ko sa lahat ng bagay. Maging ang sariling kalayaan at kaligayahan ko. Ipinagkait mo sa akin ang pagkakataong harapin ang mundo dahil sa mga kasinungalingan mo at pambibilog sa ulo ko. Napaigting ang tono ni Madam Mercy. Kung wala ako, wala ka rito. Ako nagpanatili ng lahat ng ito sa tuktok habang nagtatago ka. Paano mo ako huhusgahan ngayon? Ngunit si Panthon na puno ng bagong lakas ay tumingin ng diretso sa mga mata ni Madam Mercy. Hindi ko kailangang husgahan ka. Ang ginawa mo ay nagsalita na para sa'yo. At ngayon, tapos ang panahon ng pagtanggap ko sa mga dahilan mo. Ako ang tunay na may-ari ng Alvarez Corp. At babawiin ko ang lahat ng nararapat sa akin. Sinubukan ni Madam Mercy na sumagot muli, ngunit pinigilan siya ni Panthon. Ngayon ay puno na ng determinasyon. Tita Mercy, may dalawang opsyon ka lang. Bitawan mo ang kontrol ng maayos at tulungan mo akong itama ang lahat ng pagkakamali. O harapin mo ang legal na kahinat na ginawa mo sa akin. Pero ano man ang piliin mo, sigurado akong isa lang ang mangyayari. Ako ang magbabalik ng kumpanya sa tamang daan. Natigilan naman si Madam Mercy. Ang kanyang mga mata ay puno ng kaba at galit. Ngunit alam niya hindi na maibabalik ang dati. Sa labas ng opisina, narinig ang bulungan ng mga empleyado na ngayon naman ay naghihintay sa susunod na hakbang ng kanilang muling nakitang leader. Sa huli, wala nang ibang nagawa si Madam Mercy kundi ang tahimik na umupo. Ngunit sa kanyang pagkilos, isang bagay ang malinaw. Hindi pa siya tuluyang sumusuko. Ang labanang ito ay nagsisimula pa lamang. Ngunit si Panthon, na muling bumangon mula sa anino ng kanyang nakaraan, ay handa nang harapin ang lahat, kahit ano. Ngunit hindi rin nagpatumpik-tumpik pa si Panthon. Sa araw din yon, matapos ang kanilang tensyonadong pag-uusap, agad siya nakipag-usap sa kanyang legal team upang maghain ng kaso laban kay Madam Mercy. Ang mga dokumento na kolekta mula sa mga tagong record ng kumpanya, pati na rin ang ebidensya ng iligal na pag-angkin ni Madam Mercy sa mga ari-arian ni Panthon ay naging matibay na basihan ng kaso. Nagsampa siya ng kasong fraud at breach of trust na sinamahan ng isang civil case upang mabawi ang kontrol sa lahat ng aspeto ng kumpanya at ari-arian ng kanilang pamilya.
Ang kanyang desisyon ay hindi madali. Ngunit alam niyang ito ang tamang hakbang upang maibalik ang hustisya sa kanya at sa kanyang mga magulang na pumanaw na. Nang matanggap ni Madam Mercy ang subpoena, napuno siya ng galit at pagkabahala. Hindi siya makapaniwalang ang pamangkin niyang si Panton na dati niyang minamaliit at minamanipula ay maglalakas loob na kasuhan siya. Panton, ikaw mismo ang nagdudulot ng pagkawatak-watak sa pamilya natin. Mariing sigaw ni Madam Mercy sa isang panibagong pagharap nila. Ngunit si Panton ay nananatiling kalmado. Hindi ko kasalanan ng pagkakawatak-watak ng pamilya natin, Tita Mercy. Ikaw ang nagbuo ng pader na ito nang pinili mong pagkaitan ako ng karapatan sa sarili kong buhay at kumpanya. Ngayon, panahon na para maayos ang lahat at ang hustisya ang siyang gagabay sa atin. At isa pa, matagal nang wala ang pamilyang sinasabi mo. Sagot niya na puno ng determinasyon. Hindi nagtagal ay sumiklab ang balita tungkol sa iskandalo ng Alvarez Corp. Ang publiko at media ay mabilis na nakialam at ang pangalan ni Madam Mercy ay lumitaw bilang sentro ng kontrobersiya. Habang siya ay nagtangkang ipagtanggol ang sarili sa pamamagitan ng pagbibigay ng pahayag sa media, mas lalo lamang itong ipinakita ang desperasyon niya. Matapos ang lahat ng nangyari sa ilalim ng malamlam na ilaw ng buwan, tahimik na nakaupo si Panton sa beranda ng kanilang mansyon. Ang malamig na simoy ng hangin ay humahaplos sa kanyang mukha, na ngayon wala ng bakas ng peking kapangitan. Ang kanyang natural na kagwapuhan ay higit pang pinatingkad ng liwanag ng buwan, at ang kanyang mga mata ay puno ng lalim habang nakatitig sa malawak na tanawin ng hardin. Hawak niya isang baso ng red wine. Dahan-dahang iniikot ito habang pinagninilayan ang mga nangyari sa kanyang buhay. Sa wakas, natapos ang yugto ng kasinungalingan at panlilinlang. Malaya na siya mula sa mga anino ng nakaraan. Ngunit sa kabila ng tagumpay at kalayaan, may puwang pa rin sa kanyang puso na tila hindi mapunan. Bini, mahinang banggit niya sa hangin, kasabay ng isang mahinang ngiti na lumitaw sa kanyang labi. Sa bawat tagumpay at muling pagkabuo ng kanyang pagkatao, hindi niya maiwasang alalahanin ang babaeng nagbigay ng liwanag sa kanyang madilim na mundo. Isang tapat na kasamahan, isang taong walang pag-aalinlangan siyang tinanggap sa kabila ng ilusyon ng kanyang anyo. Napaisip siya. Nasaan na kaya siya ngayon? Kamusta na kaya siya? Maaari ko pa kayang ibalik siya rito? Napuno ng determinasyon ang kanyang mga mata habang iniinom ang natitirang alak sa kanyang baso. Alam niyang may bahagi ng buhay niyang hindi pa kompleto at iyon ang muling makita at mapanatili sa tabi niya si Bini. Kinabukasan, maagang tumawag si Panton kay Aling Puring, ang matagal nang pinagkakatiwalaang kasambahay agent ng kanilang pamilya. Si Aling Puring ay kilala sa pagiging masipag at mahusay maghanap ng mga mapagkakatiwalaang katulong para sa kanilang mansyon. Ngunit sa pagkakataong ito, may ibang intensyon si Panton. Sa kabilang linya, sumagot si Aling Puring at ang kanyang boses ay puno ng enerhiya kagaya ng dati. Sir Panton, aba, ang tagal niyo nang hindi nagpaparamdam ah. Ano hong may paglilingkod ko sa inyo ngayon? Ngumiti si Panton habang pinipilit panatilihin ang seryoso niyang tono. Aling Puring, gusto ko sana maghanap ulit ng bagong katulong para sa mansyon. Pero, sandali siyang huminto. Tila sinisiguro ang mga salitang sasabihin niya. Kung maaari may naisa na akong hanapin na dati mong katrabaho? Nagulat pa si Aling Puring. Sino po ang tinutukoy niyo, sir? Si Bini. Sagot ni Panton ng walang pag-aalinlangan, kasabay ng bahagyang ngiti na hindi niya napigilang ipakita. Yung huling ipinadala mo rito? Siya ang gusto kong bumalik. Bahagya naman natahimik si Aling Puring bago sumagot. Si Bini. Aba, mabait at masipag ho yung batang iyon. Pero sir, hindi ko na siya nakausap simula nang umalis siya sa inyo. Gusto niyo bang ako nang maghanap sa kanya? Tumango naman si Panton kahit hindi siya nakikita sa kabilang linya. Oo, Aling Puring. Gagawin ko ang lahat. Para
mabalik siya rito. Alam kong siya ang tamang tao para sa mansyon at para sa akin. Ang huling bahagi ng kanyang sinabi ay binitiwan niya ng mahina, ngunit may bigat. Hayaan niyo ho, sir. Sisikapin ko ho makipag-ugnayan sa kanya. At kapag may balita na ho ako, tatawag agad ako sa inyo. Ani ni Aling Puring na may kumpiyansa sa boses. Salamat, Aling Puring. Umaasa ako maibabalik mo siya rito. Sagot naman ni Panton. Pagkatapos ng tawag, huminga siya ng malalim habang nakatingin sa malayo. Alam niya hindi ito magiging madali, ngunit handa siyang gawin ang lahat upang maibalik si Bini sa kanyang buhay. Samantalang, sa isang payak na bayan sa probinsya, abala naman si Bini sa pagtitinda ng mga kakanin. Sa tabi ng maliit nilang tandahan, suot niya ang simpleng bestida na bagay sa kanya at ang kanyang mga ngiti ay palagi nagbibigay liwanag sa mga suking dumadaan. Para kay Bini, masaya na siyang bumalik sa tahimik na pamumuhay sa kanilang lugar kahit pa may mga alaala siyang hindi maiwasang balikan. Habang inaayos niya ang mga kakainin sa bilao, napansin niyang may parating na isang pamilyar na figura. Palingalingang isang babae na tila may hinahanap. Nang mapagtanto ni Bini kung sino ito, nanlaki ang kanyang mga mata. Aling Puring? Tanong niya at halos hindi makapaniwala habang tinakpan ng bibig ng kamay. Ngumiti ng malapad si Aling Puring na makita siya. Aba, ikaw nga, Bini. Dito ko na pala tumitigil. Masayang nilapitan ng matanda si Bini na ngayon ay nagmamadali namang pinapasok si Aling Puring sa maliit na kubo ng kanilang tahanan. Nako, Aling Puring, ano pong ginagawa niyo rito? Tanong ni Bini habang nagbubuhos ng tubig para mabigyan ng maiinom ang bisita. Hindi naman maikakailangan ka ba sa kanyang boses, ngunit hindi niya rin maipaliwanag kung bakit. Naglagay ng pasalubong na binalot sa papel si Aling Puring sa mesa. Bini, may ipaparating sana akong mensahe sa'yo mula kay Sir Panton. Napansin niyang biglang tumigil si Bini sa ginagawa at tahimik lang ito nakatingin sa kanya. Si Sir Panton? Maingat na ulit ni Bini, kasabay ng bahagyang pagkunot ng kanyang noo. Hindi niya inasahan na marinig ulit ang pangalang iyon. Ano pong kailangan niya? Umiling naman si Aling Puring at ngumiti. Ay nako, alam mo naman yung amo mo, mahirap intindihin minsan. Pero ang sigurado ako, gusto ko niyang pabalakin sa mansyon. Mukhang hindi niya kinalimutan ang naging serbisyo mo sa kanya. Natahimik pa si Bini. Alam niyang marami siyang tanong na gusto niyang itanong. Ngunit, hindi niya alam kung paano sisimulan. Ang puso niya ay nag-aalangan. Gusto niya magtanong kung bakit. Ngunit may bahagi sa kanya na tila natatakot sa sagot. Aling Puring, bakit niyo po pa ako hinahanap? Marami naman po siyang pwedeng kunin na mas magaling at mas maganda kaysa sa akin. At saka, magalit lang po si Madam Mercy. Mahinang sagot niya at pilit na iniiwas ang mga mata. Ngunit, lumapit si Aling Puring at marahang hinawakan ng kanyang kamay. Bini, minsan, ang sagot sa tanong na yan ay wala sa galing o ganda. Nasa puso. Kung gusto mong malaman ng totoo, bumalik ka. Pero desisyon mo pa rin iyon. Tahimik na napatitig si Bini sa bilaon ng mga kakanin. Sa kabila ng simpleng buhay na meron siya ngayon, hindi maiwasang magtaka kung anong hinahanap ni Panton sa kanya at kung bakit tila hindi pa rin natapos ang kanilang kwento. Habang tahimik na iniisip ni Bini ang sinabi ni Aling Puring, hindi niya maiwasang sundutin ng damdaming matagal niya nang itinatanggi. Totoo, may espesyal na puwang nasa puso niya si Panton. Sa kabila ng lahat ng nangyari, ang pagiging totoo nito sa kabila ng kanyang itsura noon ay nag-iwan ng malalim na impresyon kay Bini. Ngunit kasabay ng mga damdaming ito ay ang takot. Paano kung naroon pa si Madam Mercy? Paano kung mas maging mahirap ang lahat kung babalik ako? Ang mga tanong na ito ang nagpapabigat sa kanyang desisyon. Ayaw niyang ulitin ang mga pagkakataong nakaramdam siya ng panghuhusga mula kay Madam Mercy. Aling Puring, mahinang sabi ni Bini sabay sulyap sa matanda. Sa tingin niyo po ba,
May lugar pa ba ako sa mansyon? Ayoko masaktan ulit. Ayoko muling maramdaman na hindi ako nababagay sa mundo nila. Ngumiti si Aling Puring na may kumpiyansa. Bini, minsan ang iniisip nating mga balakid ay wala na pala talaga. Alam ko lang kung bakit kayo nahanap ni Sir Panthon. Baka ikaw mismo ang sagot dyan. Napatingin dito sa bilao ng mga kakanin. Pero Bini, alam mo bang hindi na bahagi ng kwento ngayon si Madam Mercy? Nabigla pa si Bini. Anong ibig niyo sabihin, Aling Puring? Basta, hindi mo na kailangang isipin si Madam Mercy. Kung gusto mong malaman ng buo, bumalik ka sa mansyon. Pero kung hindi ka pa handa, wala namang masama roon. Pakinggan mo lang ang puso mo. Sabi naman ni Aling Puring habang marahan siyang hinahaplos sa balikat. Napatitig si Bini sa malayo at puno ng magkasalungat na emosyon. Alam niyang kailangan niya magpasya. Ngunit, hindi niya pa rin alam kung handa na ba siyang sundan ng bulong ng kanyang damdamin o mananatili sa payapa ngunit walang kasiguraduhan ngayon. Makalipas ang mahabang gabi ng pag-iisip, nagising si Bini kinaumagahan na buo na ang kanyang desisyon. Habang tinutulungan ng kanyang ina sa paghahanda ng almusal, maingat niyang binanggit ang kanyang balak. Inay? Itay? Mahinahon niyang simula, sabay tingin sa kanyang mga magulang na abala rin sa kanilang mga gawain. May gusto po sana akong sabihin. Tumigil sa ginagawa ang kanyang ina at tiningnan siya ng may pagtataka. Ano iyon, anak? Napabuntong hininga si Bini bago nagsalitang muli. Gusto ko pong bumalik sa mansyon ni Sir Panthon. May utang na loob po ako sa kanila at alam ko ang dapat kong harapin ang bagay na iniwan ko noon. Nagkatingin na naman ang kanyang mga magulang. Bagamat halata ang pag-aalala sa kanilang mga muka, pinili nilang unawain ang desisyon ni Bini. Sigurado ka ba, anak? Tanong ng kanyang ama. Hindi ka namin pipigilan, pero baka mahirapan ka ulit doon. Tumango pa si Bini, hawak ang kumpiyansa sa kanyang puso. Oo, itay, sigurado na po ako. Wala akong ibang nais kundi magpatuloy at sundan kung ano man ang sa tingin ko ay tama. Yumakap ang kanyang ina sa kanya. Basta tandaan mo, anak, nandito lang kami para sa'yo. Kung sakali mang gusto mong bumalik dito, bukas ang pintuan natin para sa'yo. Sa huli, matapos ang maikling pamamaalam, isinama ni Aling Puring si Bini pabalik sa mansyon. Habang tinatahak ang daan, hindi maalis ni Bini ang kaba at kasabikan sa kanyang puso. Alam niyang ito na ang simula ng panibagong kabanata sa kanyang buhay. Samantala, pagdating naman ni Bini sa mansyon, dama niya ang kabang bumabalot sa kanyang dibdib. Habang nakatayo siya sa harap ng malaking pintuan, iniwan siya ni Aling Puring sa may gate at bumalik na sa kanyang trabaho. Pinilit ni Bini na huminga ng malalim bago pumasok sa loob. Pagbungad niya, sinalubong siya ni Manang Rosana na may ngiting puno ng kasiyahan. Bini, kanina ka pang hinihintay ni Sir Panthon sa may veranda. Halika, ihahatid kita sa kanya. Tahimik na sumunod naman si Bini sa matanda. Iniisip kung ano ang sasabihin niya kapag kaharap niya na si Panthon. Nang marating nila ang veranda, bumalik si Manang Rosana sa loob. Iniwang mag-isa si Bini. Lumilingalinga siya at nakita ang isang lalaki nakatalikod. Nakatayo malapit sa mesa habang iniinom ang kanyang kape. Napakunot si Bini. Ang lalaki ay matangkad, magandang tindig at tila isang modelo na hinugot mula sa pabalat ng magazine. Hindi niya mapigilang magtanong sa sarili. Sino siya? At nasan si Sir Panthon? Excuse me po, bungad niya. Iniisip kung dapat ba niyang kausapin ng estrangherong gwapo. Nasaan po si Sir Panthon? Kanina pa raw niya po ako hinihintay. Lumingon naman ang lalaki at ang kanyang mga mata ay agad na tumama kay Bini. Ngumiti ito ng bahagya at tumayo ng tuwid. Bini, ang malalim niyang tinig ay punong-puno ng kumpiyansa. Ako ito, si Panthon. Nanlaki ang mga mata ni Bini at napaatras siya ng bahagya. Ha? Kayo po? Pero si Sir Panthon, hindi. Tumawa ng mahina si Panthon. Isang tawa na may halong hiya at kasiyahan. Oo, Bini, ako to.
Ang Panthon na kilala mo noon. Yung may pangit na itsura? Tumigil siya saglit. Tiningnan ang reaksyon ni Beanie. Lahat ng yun ay kasinungalingan. Hindi talaga iyon ang tunay kong itsura. Hindi naman makapaniwala si Beanie. Tinitigan niya si Panthon. Pilit na hinahanap ang pamilyar na katangian ng dating Panthon sa gwapong mukha sa harap niya. Ngunit unti-unti nakita niya ito. Ang mga mata, ang ngiti, ang boses. Totoo nga, si Panthon ito. Pero bakit? Tanong niya na halos bulong na lamang. Tumango naman si Panthon, tila nauunawaan ang tanong niya. Beanie, ginawa ko yun dahil gusto kong malaman kung may matatanggap pa sa akin kahit hindi ako kaaya-aya. At ikaw ang nagpamala sa akin ng tunay na kabutihan at katapatan. Ngayon, wala nang dahilan para magtago ako. Ito, ang tunay na ako. Hindi naman alam ni Beanie ang sasabihin. Ang damdamin niya ay tila isang buhawi. May pagkalito, galak at kakaibang kilig. Ito ba talaga si Sir Panthon? Ang lalaking unti-unti kong nagugustuhan kahit sa ilalim ng ilusyon? Ngumiti si Panthon at dahan-dahang lumapit kay Beanie. Ang mahalaga ay nandito ka. At ako. Ako na ang tunay na ako. Matapos ng ilang saglit ng pagkabigla, napailing si Beanie at bahagyang umatras kay Panthon. Pilit niyang binawi ang sarili mula sa tila panaginip nakakatapos lamang mangyari. Sandali, sabi ni Beanie sabay taas ng kamay na parang nagpipigil ng mas maraming impormasyon. Ano ba nangyayari dito, Sir Panthon? Paano mo magawang bumukhang ganito? Hindi naman ganito yung... Huminga ng malalim si Panthon. Tila inaasahan niya na ang tanong na iyon. Beanie, lahat ng ipinakita ko noon, ang itsura ko, ang sinasabi kong sakit. Lahat ng iyon ay kasinungalingan. Gumamit ako ng prosthetics para papangitin ang mukha ko, para subukin kung may magmamahal at tatanggap ba sa akin ng walang halong interes. Pagod na kasi akong maging target ng mga tao dahil sa yaman ko. Huminto siya, saglit, tinitigan si Beanie. Ikaw, ang nagpatunay na totoo ang kabutihan. Hindi naman nakapagsalita si Beanie. Pakiramdam niya biglang bumigat ang lahat ng impormasyon. Ibig sabihin lahat ng yon, ang pagiging suplado mo, ang pagiging galit mo sa mundo, ang pananatili mo sa kwarto. Pinilit niyang idugtong ang mga peraso. Tumango naman si Panthon. May bahagyang pag-aamin sa kanyang mukha. Oo, Beanie. Gawa-gawa ko ang lahat ng yan. Maliban sa aking sakit na buong kasinungalingan lamang ni Tita Mercy. Naghalong emosyon sa puso ni Beanie. Galit, pagtataka at kakaibang saya. Pero sir, hindi mo ba naisip kung gaano kahirap para sa mga tao ito para sa paligid mo? Ang mga katulong. Si Manang Rosana. Ako. Napaka-unfair naman ang lahat ng yun. Tumango si Panthon, tumingin sa malayo at nagbuntong hininga. Alam ko, kaya nga ako nandito ngayon, ang bagong ako, ang tunay na ako. Nais kong itama ang lahat ng pagkakamali ko. Nagsimula ako magbago nang makita ko ikaw, Beanie. At hindi kailanman nagbago sa pagturing mo sa akin, kahit nung panahong mukha kong halimaw. Ikaw ang dahilan kung bakit nagkaroon ako ng lakas ng loob na ipakita ang tunay na ako. Nanatili naman si Beanie sa kanyang kinatatayuan. Tahimik at tila nagmumuni-muni. Alam niyang totoo ang sinabi ni Panthon. Kahit noon nararamdaman niyang may mabuting puso sa likod ng masungit na panlabas na anyo nito. Ngunit mahirap pa rin tanggapin ang ideya na halos lahat ng alam niya ay isang laro. At ngayon, Beanie, dagdag ni Panthon na ang boses ay puno ng kaseryosohan. Gusto kong magtapat. Hindi na kita nalapitan bilang isang amo o kaibigan. Gusto kong malaman kung kaya mo ba akong bigyan ng isa pang pagkakataon. Bilang isang lalaki na handang mahalin ka ng totoo. Napatingin naman si Beanie kay Panthon at ang mga mata niya ay puno ng emosyon. Alam niyang ito na ang pagkakataon upang maging totoo, hindi lamang sa kanya kundi pati na rin sa sarili niya. Habang nakatayo si Panthon sa harapan niya, kita niya ang pagbabago sa binata. Hindi lamang sa itsura kundi sa kanyang buong pagkatao.
Sir Panton? Nagsimula si Bini at ang boses niya ay bahagyang nanginginig, ngunit puno ng tapang. Alam mo, ang dami kong iniisip bago ako bumalik dito. Iniisip ko kung tama ba itong desisyon ko. Kung kaya ko bang harapin ang lahat, lalo na si Madam Mercy. Huminto siya saglit at tila kinakabahan sa susunod na sasabihin. Napakunot ang noo ni Panton. Si Tita Mercy? Tanong nito at halata naguguluhan. Bini, hindi mo ba alam? Nakulong na siya. Wala na siya sa mansyon o sa buhay natin. Hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Bini. Nakakulong na siya? Tanong niya tila hindi naman makapaniwala. Ibig sabihin wala na akong dahilan para magdalawang isip na bumalik dito. Tumango naman si Panton. Wala na, Bini. Ang gusto ko lang ay bumalik ka. At hindi dahil kailangan kita bilang katulong. Bumalik ka dahil ikaw ang nag-iisang tao na nagpabago sa buhay ko. Gusto ko makita kung may puwang pa ako sa puso mo. Napayuko naman si Bini at pilit na binubuo ang tamang salita sa kanyang isipan. Pagkatapos ng ilang saglit, tumingin siya kay Panton. Ang mga mata niya ay puno ng tapang at sinseridad. Sir Panton, mahina niyang sabi. Mula nung una pa lamang, iba ng pakiramdam ko sa'yo. Hindi ko alam kung paano at kung bakit pero unti-unti ko napagtanto na mahalaga ka sa akin. Huminga siya ng malalim. Hindi ko man inamin sa sarili ko noon pero mahal din kita. Hindi na nakapagsalita pa si Panton. Ang kanyang mukha ay puno ng emosyon, tuwa, gulat at hindi maitagong kilig. Dahan-dahan siyang lumapit kay Bini. At sa unang pagkakataon, ang suplado at madilim na Panton ay napalitan ng isang binatang punong-puno ng pagmamahal. Bini, sabi niya na halos pabulong. Salamat sa lahat. At sa pagkakataon to, nangangako ako. Hindi ko sasayangin ang tiwala mo. Ngumiti si Bini at sa mga saglit na iyon naramdaman niyang tama ang lahat ng kanyang desisyon. Sa harap niya ngayon ay ang bagong Panton. Hindi lamang gwapo sa panlabas kundi pati na rin sa loob. At alam niyang sa wakas, ang lahat ng mga pinagdaanan nila ay nagdala sa kanila sa tamang lugar at tamang panahon. Makalipas ang ilang buwan, nagsimula na magbago ang takbo ng buhay ni Panton at Bini. Ang lahat ng mga pagdududa at takot ay napawi na. At ang pagmamahalan nila ay lumago at naging matatag. Palaging magkasama sila, nagtutulungan sa bawat hakbang na tinatahak nila. At pareho nilang pinili ang tamang direksyon sa kanilang buhay. Isang araw habang naglalakad sila sa hardin ng mansyon, napansin ni Bini ang espesyal na itsura ng paligid. Ang mga bulaklak ay kumikislap sa ilalim ng araw at ang hangin ay banayad. Tinitigan ni Panton si Bini ng may malalim na mata at hindi nakaligtas kay Bini ang seryosong ekspresyon sa mukha ni Panton. Bini, nagsimula si Panton at ang boses ay mabigat ngunit puno ng pagmamahal. Alam ko na hindi ko na kayang itago pang nararamdaman ko para sa'yo. Ang bawat araw na lumilipas ay nagsisilbing patunay na ikaw ang tanging tao na gusto ko makasama sa buong buhay ko. Napatingin naman si Bini sa kanya at hindi maintindihan ang ibig sabihin ng mga salitang yon. Bago pa siya makapagsalita, muling nagsalita si Panton. Nais ko sana magtanong, Bini. Gusto ko makasama ka sa lahat ng araw ng buhay ko at maging bahagi ka ng aking pamilya. Magsama tayo, hindi lamang bilang magkasintahan, kundi bilang mag-asawa. Pakakasalan mo ba ako? Ang tanong ni Panton ay bumangon mula sa kanyang puso at ang bawat salita ay puno ng sinseridad at pagmamahal. Walang alinlangan sa kanyang mga mata at ang puso ni Bini ay nagsimulang magpumiglas sa sobrang saya. Itinutok ni Bini ang kanyang mata kay Panton at ang mga luha ay nagsimulang magtagpo sa kanyang mga mata. Panton, hindi ko kaya magtago pa ng nararamdaman ko. Hindi ko kaya hindi sagutin ang tanong mo. Oo, syempre pakakasalan kita. Nagningning ang mga mata ni Panton at inabot ang kamay ni Bini. Wala na akong ibang hihilingin kundi ikaw. Salamat sa pagmamahal mo, Bini.
Sa isang iglap, hindi na nila kailangang maghintay pa. Pumunta sila sa simbahan at nagdaos ng isang simpleng kasal na puno ng pagmamahal at saya. Ang bawat sandali ng kanilang kasal ay puno ng mga pangako at bagong pag-asa. Hindi nagtagal si Panton at Bini ay naging mag-asawa at nagsimula ng kanilang bagong buhay. Hindi lamang sa isang mansyon kundi sa isang tahanan na puno ng pagmamahal, pagkakaintindihan at bagong mga pangarap. Pagkatapos ng kasal, hindi katagalan ay nagdalang tao si Bini. Sa kabila ng kanilang mga pinagdaanan, natutunan nilang yakapin ang bawat hakbang ng kanilang buhay mag-asawa. Habang lumalaki ang kanilang pagmamahal para sa isa't isa, mas lumalalim din ang ugnayan nila bilang magulang. Kalaunan ay nagulat sila nang malaman na magkakaroon pala sila ng kambal. Ang balita ay magbibigay ng labis sa kagalakan kay Panton at Bini. Walang masabi si Panton kundi magpasalamat sa biyayang ibinigay sa kanila ng buhay. Ang pagkakataong magsimulang muli at higit sa lahat, ang muling makabuo ng isang pamilya. Matapos ang ilang buwan, ipinanganak ni Bini ang kambal na anak na kanilang pinangalan ng Aya at Mika. Si Aya ang panganay ay may malalaking mata na puno ng kuryosidad at isang ngiti na kumikislap sa bawat galak na dala nito. Si Mika naman ang bunso ay may malambot na kutis at matamis sa pangiti na para bang isang anghel. Ang mga sandaling iyon ay puno ng kaligayahan at pagmamahal. Panton, na dati nakatago sa dilim ng mga kasinungalingan, ay naging masayang ama at asawa. Hindi siya makapaniwala sa mga biyayang tinatanggap nila at tanging ang pagmamahal kay Bini at sa kanilang mga anak ay nagbibigay sa kanya ng tunay na kahulugan ng kaligayahan. Habang si Bini naman na nooy puno ng pag-aalinlangan at takot, ay natutunan niyang yakapin ang bawat bahagi ng kanyang buhay. Ang pamilya nila ay naging simbolo ng pag-asa, ng muling pagbangon at pagmamahal na walang hanggan. At dito na nagtatapos ang kanilang kwento. Isang kwento ng pagbabalik loob, tunay na pagmamahal at mga bagong simula. Sa bawat hakbang nagsama sila at sa mga mata ng kanilang kambal, makikita nila ang bagong pag-asa at pagnanasa sa mas maliwanag na kinabukasan. Walang katapusan ang kanilang kwento. Ito ay nagsisilbing paalala na kahit sa kabila ng pagsubok, ang tunay na pagmamahal ay nagdudulot ng mas magaan at mas makulay na buhay. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!